Okay, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga ka-indie. At syempre po, ayan, meron na naman po tayong isang magaganap na dalawang magaling na debatista. At bagamat po ay tayo ay naanyayahan po na isang moderator. At dito po, ganapin. Oh, yung aking monitor. Sorry. At ayan, isang kagalakan po na dito sila po nagpaset ng kanilang debate. So, ayan. Pa-share po ng ating live mga kapatid bago po tayo mag-umpisa. At ngayon po ay mayroong dalawang kapatid po natin na mag-uusap tungkol sa topic na sino ang dapat paniwalaang sugo, si Muhammad o si Pablo? At ito po ay pagtutunggalian at pag-uusapan ng ating dalawang kapatid na si Pastor Cesar Baladad, suki ng Independence po at si Brother Ali Javier ng Islam po. Ayan. So, again, pa-share po nung ating live mga kapatid at ayan, comment po lang kayo dyan sa ating comment section. Kung meron po kayong ipapa-shoutout mamaya yan. Basta pakiusap ko lamang po ay pa-share po ng ating live. So, syempre, bago po natin simulan ang ating debate na ito, ay isang karangalan po na ako ay kanilang moderator at ang ating pong magiging pamantayan ng ating pagsasaayos ng ating debate na ito ay ang ating pong debate rules. So, malimit na po natin itong marinig at syempre po ito ay ginagamit din po ng ating mga kapatid sa Debaters Convention. So ito po yung ating rules para sa ating magaganap na debate ngayon. So debaters, so number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi ng moderator ng next question. So number 2, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi kailangan ng 20 seconds. Kung hindi niya sasagutin ng tanong, number 3, kung hindi niya sasagutin ng tanong, magkakaroon siya ng 10 seconds na pagpapaliwanag at yan na yung pinakasagot sa tanong. So number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. And number 5, sa isa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali at kung tinatanggi niya ay automatic next question. At sa rebuttal, doon na din pwedeng itanong ang lahat. So number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina at babawasan ng 1 minuto sa kanilang oras ng pagtatanong at dadagdagan ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. So number 7, bawat senaryo ng objection ay 1 beses lamang maaaring magpaliwanag. 1 objection lamang at hindi po yung susundan ng sunod-sunod na objection. So no objection during final conclusion. So number 8, hindi po pinahihintulutan ng physical na atake at mga pagmumura na nakasanayan. Kasama na dito yung mga out of topic. So number 9, no challenge question. Mga tanong na kung mabasa ko, paano kung mabasa, ito ay hindi po pinapayagan na maitanong. So number 10, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debate na ito. So again, dun po sa ating rules number 8. So sabi po doon, pinahintulutan ng physical na atake at mga pagmumura ng nakasanayan. So yung pong ating mga unnecessary word, banggitin po natin yung ilan, katulad ng gago, tanga, bobo ka, walang alam. So iwasan po natin yon, ano. So kapag meron po akong naibigay na dalawang warning po sa inyo. So may kaukulang ano, at kung hindi po natin na maiiwasan yung mga hindi po masasaway ng moderator, ay pwede po nating itigil ito. So healthy debate lamang po tayo dahil marami pong kaluluwa ang
nakikinig po sa bawat isa sa atin. So sila ay nagdinilay at sila po ay nagsusuri din sa bawat pahayag na inyong ihahayag. Amen po. So ang ating pong time sa ating debate na ito ay 10 minutes. So 10-7, 10-7. Then yung final conclusion ay 5. So medyo alam nyo naman na po na yan. At syempre bago natin po simulan ang debate na ito ay kung pwede po magpakilala muna ang ating both debaters. So, simulan po natin sa ating brother Ali Javier. Ayan. 1 minute po na pagpapakilala. Brother Ali. Magandang gabi, Sister Nadia. Dinig niyo ba ako dyan? Yes po, loud and clear. Ang papuri at pasasalamat ay nauukol lamang sa Diyos na karapat-dapat sambahin na pinakilala ng mga propeta sa atin. At ang kapayapaan ay mapa sa kanyang huling propeta Muhammad at ganon din sa mga naunang propeta kaysa kanya. At ganon din sa mga taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng pag-uko. Magandang gabi at sandali sa inyo lahat dyan. Sa mga viewers ninyo sa inyong live, ganyan din sa page Brother Ali. Inyo pong kabayan, dating kakristyano na nagbalik Islam, Brother Ali Javier. At ako po ay second speaker sa nihamon ng ating pastor na topic natin, katulad ng nabanggit ni Sister Nad. Sino ang tunay at totoong sugo na dapat natin paniwalaan, si Propeta Muhammad ba o si Pablo? At back to you, Sister Nad. Okay, dyan po at yan po ang ating isa sa ating debater. So, dako naman po tayo para hindi na po tayo tumagal at mag-8 o'clock na po. Dako po tayo sa ating first speaker na si Pastor Cesar Baladad ng Church of the Firstborn. So, Pastor, pakilala ka po muna. Okay, magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. At narito tayo ngayon upang ating pong gawin ang kalooban ng Panginoon na sinasabi nga dito sa unang Timothy 2, talatang 3-4. Ito ay mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas na ang lahat na nais mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya ang paksang ito napakahalaga po sapagkat ito po ay nakaakibat ang ating kaligtasan doon sa mga sugo na nagpakilala. Kaya ako po ay natutuwa sapagkat ang platform na ito na hindi po pinagdamot sa atin upang maganap ang kalooban ng Panginoon. Maraming salamat po at God bless you sa inyong lahat. Inyong abang lingkod, Pastor Cesar Baladad, na tumatayo bilang afirmatibo sa paksang ito na patunayan ko kung sino po ang dapat paniwalaan. Ako po ay tumatayo na si Pablo po ang dapat paniwalaan sa ating panahon ngayon. Maraming salamat po at God bless you lahat. Okay, at yan po yung ating pagpapakilala ng ating first speaker. So, hindi na po natin papatagalin. So, again, pa-shoutout po dyan sa atin sa comment section at sa ating live viewers. Ayan. So, si Brother Rasha Pista. Ayan, magandang gabi sa iyo, Admin Rasha. At hindi na po natin patatagalin. So, okay, so sa ating first speaker, so 10 minutes, Pastor Baladad. Time start now. Muling magandang gabi po muli sa ating lahat. Ito po ang aking pong pagpapatunay na dito po sa ating debate ito ay napakahalaga po na kung sino po ang dapat paniwalaan sa atin po sa gabi ito ay ating ipapahayag na si Apostol Pablo po ay aking tinatayuan na siya po ang sugo na ating pong paniwalaan sa ating panahon ngayon. Ito po ay nakasulat po sa aklat ng Juan. Ito po ang sabi ng Panginoon sa aklat ng Juan 17, 7:17 ng Juan. Ito pong sabi, kung ang sino man ay nagnanais gumawa ng kalooban ng Diyos ay makilala niya ang turo kung mula sa Diyos o kung nagsasalita mula sa kanyang sarili. Kaya dito po, ating mo makikita dito na kailangan talaga ang sugo ay nagsasalita doon po sa mga salita sa nagsugo sa kanya. Kaya hindi po pwede na ang isang sugo po ay magtuturo na hindi po galing sa Diyos. Kaya ang tawag ng bulaan, sapagkat sabi ng Panginoon sa Kristo, sa huling panahon maraming magsilita ng mga bulaan, mga propeta. Yan po ha. Kaya ako po ay aking personal na si Pablo, isa po sa sinugo bilang apostol sapagkat ang Panginoong Yesu Kristo bago umakit sa langit ay nagbigay po siya ng kaloob. Ganito po ang nakasulat sa aklat ng Efeso 4:11. Ito po ating makikita dito sa Biblia ng Kristo. Okay? Aklat po ng Efeso 4:10 hanggang 11 ay aking pong babasahin ang Biblia. Okay. Ito po ang nakalagay. Efeso
10 hanggang 11. Sabi rito, ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitas-taasan ng sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Verse 11, pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghilista, at ang iba'y pastor at mga guro. Kaya yan po yung mga opisina o tinatawag na kaloob na binigay ni Kristo bago siya umakyat sa langit. Ngayon po, kung ating titingnan, ito po may nag-claim dito na si Muhammad ay propeta, pasok din naman yung kanyang titulo doon sa kaloob ni Kristo na ibinigay bilang propeta. Si Pablo ay pasok din bilang apostol. Ang tanong ngayon, sino ngayon ang katuparan sa kanila? Sino pinagkalooban upang maging apostol o sino ang maging propeta? Kaya kung ating titingnan dito, sa panahon po ni Pablo, kung paano po siya tinawag, mayroon tayo tinatawag na mga history o kasaysayan kung paano si Pablo tinawag ng Panginoon. Doon po sa aklat po ng gawa, kung ating titingnan sa gawa 9, 10 hanggang 15, meron po ang kanyang patotoo, testimony na tinawag talaga siya ng Panginoon doon po sa lugar na kung saan po siya po ay sa panahon na yun ay inuusig niya ang iglesia. Sa lugar po ng Damasco na kung saan na-encounter niya ang Panginoon sa isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sumagot sabi ni Pablo, sino po kay Panginoon? Ako si Jesus na yung inusig. Doon po nagkaroon ng katuparan na kung saan si Pablo pala mayroon siyang mayroong layunin si Kristo na siya susuguin doon po sa lugar na kung saan po ipangaral ang pangalan ng Panginoon. Kaya dito po sa aklat po ng unang Korinto 15, si Pablo po ay ating titingnan, siya po ay nangaral doon po sa lugar ng Hintil na kung sabi ng Panginoon na ikaw ay aking sisidlang hirang upang ikay aking dadalhin sa Hintil upang dalhin ang aking pangalan. Kaya po, ang aming pong paniniwala na itong si Pablo, meron siyang katungkulan bilang apostol doon po sa mga lugar ng Hintil na kung saan po ang Kristiyano sa ating panahon ngayon ay kinabilangan po na isa sa mga dinatnan ng mga pahayag ni Pablo o aral ni Pablo. Ayon po sa aklat po ng Gawa 11:26 at sabi doon na at dinala si Pablo sa Antioquia at doon sa Antioquia nangaral sa iglesia. Ibig sabihin, mayroon na pong pinapangaralan si Pablo sa lugar ng Antioquia kung saan tinawag ang mga Kristiyano na alagad. O yung yan po ang kanila pong patutuo na si Pablo talaga mayroon siyang tinatawag na pagkahirang. Yan po yung isa sa patutuo natin dito na mayroong testimony. Ang isang sugo po, hindi yung self-proclaimer o sarili niya ang nagpatutuo, kundi mayroon pong testimony o mayroong nagpapatunay na siya talaga ay sinugo. Halimbawa si Pablo, mayroon siyang patutuo na si Ananias po, siya po yung ginamit doon para nagpatutuo na si Pablo talaga ay hinirang ni Kristo. Kaya doon po sa aklat ng gawa, na kung saan po si Ananias ay sinugo ni Kristo na puntahan sa Damasco sapagkat mayroong tao doon na nanalangin na ang pangalan ay Saulo. Kaya itong si Pablo na tinatawag Saulo, siya po yung pinuntahan ni Ananias upang pong ipanalangin at binautismuhan si Pablo. Kaya doon po nagkaroon ng tinatawag na pagkasugo. Kaya sabi doon sa ating pong mababasa na sa aklat po ng Roma, kasi marami ang nagkiklim ngayon ng mga ngaral, ang sabi nga dito sa aklat ng Roma, ang talata ay okay, 10 at 14, sabi dito, ngunit paano silang tatawag sa kanyang na hindi naman nila silang palatayanan? Sabi dito sa 15, paano sila magsipangaral kung di naman sila sinugo? Kaya marami ngayon nag-claim na nangangaral, pero di naman sinugo. Kaya sabi dito, kay ganda pagbasdan ang nagdadala ng mabuting balita. Kaya ito po yung mabuting balita, Ebanghelyo. Ito po yung taglay-taglay ni Pablo na dala-dala upang ikaliligtas ng bawat sumampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. Ganito po ang nakasulat sa aklat po ng Roma 1:16. Kaya ito po yung dala-dala ni Pablo, yung Ebanghelyo na kung saan po, ito po yung magliligtas sa atin. Kaya ako naniniwala na si Pablo talaga sinugo. Bakit? Mayroon siyang dala-dalang kaligtasan eh. Mayroon siyang mensahe na galing sa Panginoon talaga. Ito yung kanyang dadalhin upang maligtas ang bawat makikinig sa Ebanghelyo. Roma 1:16 ay ganito po nakasulat. Sapagkat hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sasampalataya, una sa Hudyo at gayon din sa Griego. Mayroon pong daladalang kaligtasan dito, ang daladala ni Pablo na Ebanghelyo. Yan po ang pinakamatibay na ating pong pagpapatunay ngayon na siya talaga may taglay niyan. Kaya yan pong aking batayan ngayon na ang isang sugo talaga, mayroon siyang tinatawag na, una, mayroong patotoo. Pangalawa, mayroon siyang tinatawag na daladalang mensahe. At mayroon siyang tinatawag na sulat galing sa Panginoon na narinig niya, talaga, yung kanyang mga sinulat ay galing sa Panginoon, hindi yung gawa-gawa lang nila sulat, kundi galing talaga sa Panginoon. Ganito po ang nakalagay sa aklat ni Pablo na kung saan siya talaga ay sumulat
pawang utos ng Panginoon na nagsugo sa kanya. Unang Korinto, ganito po nakasulat sa unang Korinto 15 ang talata 37 ay ganito po ang ating mababasa na kung saan si Pablo talaga ay sumulat din. Oh? Kaya ibig sabihin, mayroon siyang mga revelasyon, mayroon siyang mga mensahe na natanggap sa Panginoon at kanyang sinulat upang dalhin niya at ipangaral niya sa mga tao. Ganito po ang nakalagay sa unang Korinto 15 ang talata 37 ay ganito po ang nakalagay. Ating basahin po ang Biblia at ito po ang nakasaad. Okay, sabi nito sa aklat ng unang Korinto 15, sabi nito, at ang sulat ito ay pawang utos ng Panginoon, no? Kaya sabi niya, itong sulat na ito ay pawang utos ng Panginoon. Kaya yung kanyang mga sulat dito na ating nababasa sa Biblia, na mula doon sa aklat ng mga gawa hanggang sa 13 mga libro, na puro sulat na po si Pablo, yan po ay pawang utos ng Panginoon. Kaya ito po ang ating papatibay na talagang mayroon siyang tinatawag na mga ibinigay ng Diyos na mga tungkulin. Unang-una, magdala ng mensahe, revelasyon, o yung kapahayagan. Pangalawa, mayroon siyang patutuo na talagang sa hinirang, andun si Ananias, andun yung patutuo. At pangalawa, nakita natin na siya nangaral doon sa iglesia, doon sa lugar ng Antioquia. At sa ating panahon ngayon, umabot pa rin ang kanya pong sulat. Ganito po ang sabi sa Roma 1, ang talata ay 8. O ako'y nagpasalamat sa Diyos na ating tagapagligtas. Sabi doon, na inyong pananampalataya ay nabantog sa buong sanlibutan. Yan po yung nabantog, yung daladala ng Pablong aral ay nakarating sa atin dito sa ating panahon ngayon, dito po sa Last 2 bansang minutes. Pilipinas. Okay. Kaya yan po ang ating patunay dito na talaga si Pablo talaga mayroong mga nagawa na mga tinatawag na mga patunay na kung saan po mayroon siyang mga record talagang sinugo siya ng Diyos. Bakit? Mayroon siyang mga nakasulat na libro na ating pong patunayan na siya talaga ay ginamit ng Panginoon. Sabi dito sa Roma 1:8, una, nagpasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo tungkol sa inyong lahat sapagkat ang inyong pananampalataya ay ipinahayag sa buong daigdig. Yan po yung napakatibay talaga na ebidensya na mayroon tayong tinatawag na panghawakan na si Pablo talaga, siya po yung nag-promulgate, siya po yung talaga nagdala ng magandang balita na ikaliligtas sa mga tao na nanampalataya sa Ebanghelyo. Kaya yan po yung mga isa sa patutuo ko na patunay ko na sa gabi ito, aking pong tinatayuan na si Pablo talaga ang dapat paniwalaan sapagkat nasa kanya po ang tinatawag na mensahe o tinatawag na kaligtasan na kung saan ang bawat mananampalataya ay maligtas. Yan po yung pinakamatibay po. Pangalawa, mayroon po siyang mga tinatawag na mga mga history na kung saan po paano ni Pablo pinaglaban yung pananampalataya. At hanggang sa kanyang mga lingkod, sila Timothy, sila yung kanyang mga tinuturuan, ay hanggang sa ating panahon ngayon, mayroon siyang mga tinatawag na bahagi po sa ating pong kaligtasan. Sapagkat si Apostol Pablo, bagamat siya ay masama na tao, subalit siya po ay tinawag ng Diyos. Bakit? Siya po ay binigyan po ng special na pagkatawag. Siya po ay pinili at hinirang ng Panginoon sa panahon na kung saan po siya po ay mang-uusig sa iglesia o kaya tawag natin masamang tao, pero ang Diyos nga ay hindi nagtatangi ng tao. Sapagkat ang sabi dito po sa ating babasahin sa Biblia, na ang sabi dito na ang bawat humingi ng kapatawaran at nagsisisi at nagbalik loob sa Diyos ay bibigyan ng kapatawaran ng Panginoon. Kaya yung kanyang mga kasalanan noon na nagawa, alam natin na siya po ay binigyan ng Diyos ng tinatawag na kapatawaran. Okay, salamat po at God bless you. Okay, time is up po. At dyan po nagtatapos ang ating first stand, ang ating first speaker. At ngayon po ay kung ready na po yung ating second speaker para sa kanyang cross-exam ng 7 minutes. So, Brother Ali. Yes, Sister Nad. Okay. So, kung ready ka na para sa iyong cross-exam, 7 minutes, time start now. Thank you. Pastor Baladad, kamusta ka? Okay lang. Okay. Okay, nabanggit niyo po yung revelasyon. Unang tanong, Pastor, ano po yung pangalan ng revelasyon na ipinagkaloob ng Diyos kay Pablo sapagkat si Propeta Muhammad ay napagkalooban po siya ng Quran, katulad din ng mga naunang propeta, mayroon Torah kay Moses, Angel kay Jesus, at Zabur kay David. Ano po yung binigay na revelasyon kay Pablo? Ang binigay sa kanya ni Pablo, yung pong tinatawag na Ebanghelyo. Yan po yung nakalagay dyan sa Ebanghelyo na ating tingnan dito sa aklat pa ng unang Korinto 15.
Ito sabi niya, ito tinanggap ko mula sa Panginoon na ating ibinigay sa inyo. Yung pong Ebanghelyo tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Yan ang sagot. Next question. Ang next question, as, asan po mabasa na Ebanghelyong ibinigay kay Pablo? Ito po, sa aklat po ng unang Korinto 15:1. Aking mong babasahin ang talata para maliwanag po sa nakikinig. At ito po no, yung aking sagot sa iyong tanong. Ganito po ang sabi sa unang Korinto 15:1 hanggang 2. Ngayon mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo na inyo namang tinanggap na siya ninyong pinanghawakan. Na sa mamamagitan nito, ligtas kayo kung matatag ninyong pinanghawakan. Maliban na lamang sa sampalataya na Next hindi question. ninyo Next inasal. question. Yan sagot. Mayroon po. Okay. Yung bang Ebanghelyo, Pastor, ay pinagkaloob kay Jesus o sa apat na canonical gospel o kay Pablo? Sagot. Sagot. Ito pong Ebanghelyo sa panahon ni Kristo siya may dala. Ngunit nung hiniram na si Pablo, ibinigay na kay Pablo doon po sa tinatawag na dalhin mo aking pangalan sa mga hintil. Ibig sabihin, ibinigay sa kanya si Pablo ang Ebanghelyo para dadalhin doon sa lugar ng mga hintil. Kung saan po, yun ay mga Kristiyano. Yan. Okay. Next Okay, question. nasaan po yung original na Ebanghelyo sa lingwahe ni Pablo na binigay? Okay, ang original na lingwahe dyan, kung ating titingnan, kung ating babasahin sa mga Griego, o kaya doon sa original talaga pagkasalin, subalit ang ating pong Biblia ngayon ay mayroong tinatawag ng mga translation o mga wika. Kaya hindi tayo magpupunta sa mga original ng Griego, Hebreo, sapagkat hindi po tayo taga roon. Ang ating Biblia po ay ito'y salin po, gaya sa inyo. May mga Quran kayong Tagalog, English, ganyan din po yan. Kahit Arabic, mayroong translation sa Tagalog at English Next upang maunawaan question. ng mga Next question. Pilipino. Okay, next question. Okay. Yung mga sugo ng Diyos na mga nauna pa hanggang sa huli, isa lamang ang turo nila sa absolute one God. Tama ba na ang turo mo ay turo rin ni Pablo na 3-in-1 na God? Yes or no? Yes, no. Hindi ganyan ang turo ni Pablo tungkol sa iyong pag-akala. Ang sagot ko ganito. Ang turo ni Pablo ay ganito po. Mayroon pong sabi dito sa aklat ng Efeso 4 hanggang 6. Sabi niya, ito yung turo ni Pablo. May isang katawan, may isang espiritu, kung paano tinawag. May isang Panginoon at may isang Diyos. Yan ang turo niya eh. Yan po, may isang Diyos. Ang turo ni Pablo, may isang Diyos, may isang Panginoon. Tama Next yun. question. Next Yan yun. question. So ilan ang Diyos, Pastor, ayon sa turo ni Propeta Moses at ni Jesus kumpara sa turo ni Pablo? Ang sabi ni Pablo, may isang Diyos. Parehas lang sila kasi sa kay Moses may isang Diyos, kay Pablo may isa din. Efeso 4:6, isang Diyos at Ama. Yan, isa eh. Hindi dalawa, hindi tatlo eh. Sabi ni Pablo, isang Diyos at Ama at may isang Panginoon, ang Panginoong Jesucristo. Yan. Yan ang turo ni Pablo, maganda. Okay. Next question. So iba ngayon yung tinituro nyo sa tinuro ng mga naunang propeta na isa ang Diyos. May dagdag na Ama, Anak at Espiritu. Tama o mali? Kasi yun ang nakalagay dito, may isang Diyos. Wag mong dagdagan si Pablo sapagkat itong sabi niya sa Efeso 4:6, isang Diyos at Ama. Isa eh, hindi man sabi niya tatlo eh, isa lang eh. Yeah. Tama talaga to. Tama talaga to. Next Isang question. Diyos at Ama. Maliwanag. Next question. Maliwanag. Next question. Yung tinuturo ninyo, Pastor, na 3-in-1 God, yung God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, na hindi tinuro ni Propeta Moses at ni Propeta Jesus. Kung ganun, iba ang turo ni Pablo kaysa turo ng dalawang mga propetang kilala. Tama o mali? Mali ka. Ito ang turo ni Pablo talaga. Nakalagay. Efeso 4 hanggang 6. Ito yun. May isang katawan, may isang espiritu, may isang Panginoon, may isang Diyos. Yan talaga nakalagay. Turo niya yan eh. Hindi mo pwede baliin yan eh. Efeso 4 hanggang 6. Puro isa yan eh. Isang Panginoon, isang Diyos. Kaya hindi talaga iba. Kasi sabi ni Pablo, isang Diyos at Ama. Tama naman talaga eh. Kasi nung unang panahon, ang Diyos Ama talaga tawag nun. Kahit si Kristo Ama tawag eh. Next Ama eh. question. Next question. Okay. Kung walang gaya ang Diyos sa turo ng mga naunang propeta sapagkat hindi nga ihahambing nasa 46:9 ng Isaiah, bakit nyo ngayon tinutawag na Ama ang Diyos sa turo ni Pablo? Sagot. Yun din kasi ang tawag ni Kristo sa Diyos eh. Juan 17:3. Ito ang buhay na walang hanggan na ikaw magkilala nila. Anong sabi sa uno? Ama. Ama eh. Ama naman tawag. Hindi man ala eh. Ama eh. Kaya sabi ni Pablo, may isang Diyos at Ama. Kaya Ama talaga ang tawag ni Pablo sa Diyos. Hindi ala. Ayan ang sagot dyan. Next question. Hindi mo po tinuloy yung binasa mo, 17:3, na ikaw ay makilala nila nag-iisang Diyos. Tama po ba ba? Tuturo ng 3-in-1 na Diyos. Wala mong dagdagan. Wala mong sabi 3-in-1. Ang sabi dito sa John 17:1, sabi na, at mga sa langit, at sabi na, Ama,
Ama ang tawag sa Diyos. Kaya tama si Pablo. May isang Diyos at Ama. Kaya ang tawag kasi ng inyong propetang si Isa, Ama ang tawag sa Diyos, hindi alay. Wala kang mabasa sa Biblia na tinawag ni Kristo ng Diyos sa Allah. Wala, Ama ang tawag na eh. Ganito kayo manalangin. Ama namin. Ama talaga eh. Oh, malaki at Next Diyos di. question. Oh, Next Ama talaga question. eh. Nagkakaisa ba kayong mga Kristiyano sa tinuturo ninyo na Trinity? Yes or no? Ang tawag dyan, doktrina yan. Kaya ngayon ako, bilang patunay Sister ko kay Rose, Pablo, ang kay dami Pablo ako ninyong eh. sinasagot na categorical. Kanina pa ako objection, pwede ba? O sige, o sige. Okay. O, Hindi ko, sorry bro Ali, hindi ko narinig yung objection kanina. Okay, sige, sige. Pastor, nasa atin pong rules na pagka meron pong categorical question, sasagutin po muna tayo ng categorical. Halimbawa po yung oo o hindi, at sige. meron o wala. Okay, Tapos, sige, sige. paliwanag po tayo ng kung naririnig nyo po yung aking 20 seconds dito, naka-monitor po ako nung O pagsagot. sige. Ano po? Okay, so bro Okay, Ali, bago ko okay, okay. simulan yung 47 minutes ay seconds mo na lang, rephrase nga uli yung tanong mo. Okay, ang Paki-rephrase. tanong ko ay, Sister Nad, Pastor Baladad, kung ang mga propeta ay isa Oh, lamang turo nila, pagkat isa lamang ang nagsugo sa kanila, bakit taliwas kayo sa tinuro ni Propeta Moses at ni Jesus sa tinuro ni Pablo na inyong propeta na 3-in-1 God? Yes or no? Taliwas o hindi? Okay na po, Pastor. Nakuha niyo yung tanong? oo, naku ako. Okay, okay. Okay, time resume. Okay. No, ang sagot dyan, no. Hindi ako taliwas. Bakit? Ang doktrina ni Pablo, yan ang aking pong pinapaniwalaan kasi nga, kay Pablo ako naniniwala eh. Hindi doon sa mga ibang naunang mga nangangaral sa Kristiyanismo eh. Kaya sabi dito ni Pablo, isang Diyos. Wala sabi dito na isang Diyos may tatlong persona. Wala eh. Ikaw lang may sabi lang sa akin. Huwag mo akong lagyan ng busal. Kasi wala kong sinabing kanya, isang Diyos may tatlong persona. Ikaw lang may Okay, sabi yan. next question. Next question. Okay. Kung ang Ebanghelyo ay ibinigay kay Jesus at ang Torah kay Moses, Zabor kay David, Quran kay Propeta Muhammad, ano yung pangalan na binigay kay Pablo, pangalan ng revelasyon? Ayun kanyang, ang tawag doon, mabuting balita. O yan, yan ang kanyang daladala eh. Oh, napakagandang tingnan ang may dalang mabuting balita. Ang dala ni Pablo, mabuting balita. Yan, Okay, time is up. yan. Time is up. Time is up. Okay na po tayo. So, diyan po nagtatapos yung ating cross-exam ng ating pong second speaker sa ating first speaker. So, okay. So, ngayon po ay dadako na po tayo para sa first stand ng sa kanyang stand ng ating second speaker na si Ustad Ali Javier. Sorry po, medyo nabubulol ako. So, kung ready ka na po, Brother Ali. So, 10 minutes. Time start now. Thank you, Sister Nad. Thank you, Pastor Baladad. Mashallah. Okay, salamat din. Ubus na lang yung 10 minutes mo, Pastor. Napakalabo naman sa aming pananaw, lalo na sa akin. Kasi iniwanan na namin yung ganyang toro. Sana binigyan mo man lang diin kasi bibigay ko ngayon yung mga criteria na dapat at paniwalaan natin si Propeta Muhammad, peace be upon him. Unang-unang criteria, Pastor, ang tunay na sugo ay Diyos ang nagpakilala sa kanya mismo. At nakalimutan ko lang itinanong doon sa ating katanungan na si Pablo ba ay binanggit mismo sa inyong Biblia na siya ay sugo at totoong sugo ng Diyos na pinakahuli sapagkat nasa huling henerasyon tayo? Tingnan mo sa criteria ko, Pastor, kay una, sa 33:40 ng Quran, litra por litra na sugo ng Diyos, si Propeta Muhammad, peace be upon him, na pangalanan mismo. Pero yung sinabi mo, ibinigay ang Ebanghelyo kay Pablo. Hindi ba ang binigyan ng Ebanghelyo dyan sa inyong Biblia ay yung apat na canonical na Matthew, Juan, Lucas, Marcos? Bakit ngayon si Pablo na naman kung babasahin mo yung apat na gospel na yan, canonical, wala man pangalan sa Pablo dyan? Tama ba? Yung mga 12 na mga disciples ni Jesus, wala naman Pablo dyan sa totoo lang. Pangalawang criteria, may propesiya kahit papaano sa inyong Biblia sa matinong verses sa Old Testamento na si Propeta Muhammad ay kagaya ni Propeta Moses sa 18:18 ng Deuteronomy. Kaya nga tinanong kita,
sa turo ba ni Propeta Moses at ni Jesus, biblical ha, sa Deuteronomo 6:4 at saka Marcos 12:29, isa lamang ang Diyos, sabi nung dalawang propetang ito. At sa turo rin ni Propeta Muhammad ay isa rin ang Diyos. Pero ang turo mo na namana mo kay Pablo ay 3-in-1 na Diyos. Tama ba? Oh, bakit hindi mo ngayon sinasagot kanina na dapat tama na taliwas ka? Bakit sinagot mong mali samantalang dapat tama na taliwas ka sa turo ng mga propeta? Sa tansya mo, iba ba ang katwiran ng Diyos? Sa unang propeta, nagturo sila na isa ang Diyos, tapos yung Pablo mo nagturo ng Trinidad na Diyos. So taliwas, tama ba? Pangatlong criteria. Okay? Dito pa lamang sa daigdig na to, pinarangalan na ng Diyos ang isang propeta. Tingnan mo, si Propeta Muhammad, peace be upon him, sa pamagitan ng Adan, sa kada minarit ng masjid, bawat araw, 5 beses itinataas o kaya binibigkas ang kanyang pangalan, yung tinatawag na Adan, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ako ay sumasaksi na si Muhammad ay sugo ni Allah. Diba? Sa isang non-Muslim na tao, si Michael Hart, hindi ba yung The 100 na kanyang aklat, the best man in the world ay si Propeta Muhammad ang pinili? Si Pablo, pang-anim lang eh. Sa totoo lang, kung i-google ninyo ang The 100, the best man ever in the world, ay walang iba kundi si Propeta Muhammad. Tama ba, Pastor? Kaya ang mga criteria na ito, natatatlo pa lang na aking naibigay, kung titignan mo, ay napakainam at malinaw talaga. Sa pang-apat na criteria, sa Isaiah 29:12, ay napagkaloob ang aklat o revelasyon sa kanya. Sino yung kanya na tinutukoy dito? Si Propeta Muhammad. Nagkataon ba sa panahon natin na may lumitaw na isang propeta na hindi marunong bumasa at sumulat na nakatanggap ng Quran para matupad yung propesiya sa iyong Biblia? Hindi naman siguro coincidence, Pastor. Sa makatuwid, malinaw ang Propeta Muhammad, siya yung totoong propeta sa panahon natin na dapat nating paniwalaan. Okay? Yan yung mga criteria. Titingnan mo, yan yung kung saan talagang tunay at totoo na dapat natin paniwalaan si Muhammad, peace be upon him. At ito naman mga criteria na hindi dapat paniwalaan si Pablo, unang-una. Bakit ba? Sapagkat napropesiya sa inyong Biblia mismo na si Pablo ay isang sinungaling. Tama. Kasi nasa Roma 3:7, kasi napropesiya na doon sa lumang tipan ninyo, okay? At pagdating nga ng bagong tipan ninyo sa Roma 3:7, kung sa pamagitan ng aking kasinungalingan, sabi ni Pablo, ay kung tumanyag si Jesus, sisisihin ba ako? Sa kasinungalingan ni Pablo, sapagkat iba ang turo ni Pablo sa turo ng mga propeta, tumanyag ngayon si Jesus sa tuturo ninyo na kabilang na sa Diyos si Jesus. Si Jesus na mismo ang inyong Diyos. O, di ba? Sa kasinungalingan ni Pablo, may verse pa yan ha. Okay. Tingnan ninyo. Kasi sa 2 Timothy 2:8, ayon sa Ebanghelyo ni Pablo, kita ninyo? Hindi ba ang Ebanghelyo ay kay Jesus? According to Matthew, Lucas, Marcos, saka yung 4 na canonical. Bakit si Pablo nagsasalita ngayon na Ebanghelyo na ayon sa Ebanghelyo? Kasi ang Timoteo, sulat ni Pablo, di ba? 75% ang mga aklat na sinulat ni Pablo, biblical. Sa 1 Corinto 3:10, tulad sa matinong tagapagtayo at inilagay ko ang pagsasaligan. Tingnan mo, si Pablo mismo ang nagtatag ng Kristyanismo ngayon indirect, sapagkat sumulpot lamang ang Christianity sa Acts 11:26. Kung sumulpot lamang ang Christianity, nagsimulang tawaging Kristiyano yung mga tao. Kung ganon, hindi Kristiyano ang mga tao sa panahon ni Jesus, panahon ni Moses, panahon ng maunang propeta, hindi sila Kristiyano. Pagkat ang word Kristiyano ay derived from the word Hesus Kristo. Tama ba na Muslim sila, tumalima sila sa kalooban ng Diyos? Kaya nga matino, 3:35 ng Biblia mo sa Marcos, sabi ni Jesus, kapatid ko ang mga Muslim. Tama. Sila'y nagpapasakop, tumatalima, sumusubasub sa lupa kung magdasal, nagfasting sa ika-9 na buwan. Mayroon silang balbas, ang nanay niya ay may talukbong. Sa Islam mo matatagpuan sa mga Muslim, sapagkat kapatid ni Jesus ang mga Muslim, hindi yung mga Kristiyano nagkakawindang sa
sikta ngayon. Kaya nga ang tanong ko, bakit kayo nagkakaiba-iba ng pananampalataya? Di kayo nagkaisa sa Trinidad na itinuro ni Jesus. Samantalang Trinidad na itinuro ni Pablo, samantalang ang turo ni Jesus at ni Moses ay absolute one God. Nilinaw ngayon sa pamagitan ng Quran na pinagkaloob kay Propeta Muhammad, sapagkat si Propeta Muhammad ang totoong propeta na isinugo para sa ating panahon para atin siyang pananiwalaan. Okay, sabi ng pangalawang criteria dito, mag-ingat kayo sa Pariseo, mag-ingat kayo kay Pablo. Sa Acts 23:6, datapwat ng matalastas ni Pablo na ang isang bahagi ay mga Saduceo at mga iba'y mga Pariseo, at sumigaw siya sa Sanhedrin, mga kapatid na lalaki, ako'y Pariseo, anak ng mga Pariseo. Kahit sabi ni Jesus sa Matthew 16:6, sinabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa mga Pariseo. Tama lang, sapagkat iba nga ang tinuro ni Pablo. Ang dumating na Pablo ay nagturo na sa pangalan ni Jesus, pero iba ang turo. Kahit pinag-ingat kayo ni Jesus na mag-iingat kayo na may darating na magtuturo sa kanyang pangalan sa ibang katuroan. Dahil ang turo ni Jesus, absolute one God. Kaya nga hindi mo itinuloy, binasa kanina yung 17:3, sinabi ni Jesus na makilala kanila. Ito ang buhay na walang hanggan, na makilala kanilang nag-iisang tunay na Diyos. Sabi ni Jesus. Pero tinuro ni Pablo na mayroong Ama, Anak, Espiritu sa turo ninyo ngayon. Kaya nga hindi mapapagkatiwalaan. Tama ba mga kapatid? Pangatlong criteria, mamamatay tao si Pablo. Basahin ninyo ang Gawa 9, 1 hanggang 2. Tapos pumunta kayo sa 11, datapot si Saulo na sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon. Kaya mamamatay tao si Pablo sa isang banda. Pang-apat, si Pablo ay makalaman at alipin ng kasalanan. Sa Roma 7:14, alam natin ang kautusan ay spiritual, ngunit ako'y makalaman, sabi ni Pablo, at alipin ng kasalanan. Kita mo? Panglima, si Pablo ay nagpasya sa turo, hindi sa Panginoon. Sa 1 Corinto 7:25, ngayon tungkol sa mga dalaga, ay wala akong utos ng Panginoon, ngunit ibinibigay ko ang aking pasya. Pasya lamang ni Pablo, turo ninyo. Tingnan mo yung pang-anim na criteria, si Pablo ay tuso at mandaraya. Mababasa sa 2 Corinto 12:16, datapot magkagayunman ako'y hindi naging pasan sa inyo, kundi dahil sa pagkatuso ko kayo ay hinuli ko sa daya. Tuso na siya, mandaraya pa. Kita ninyo, biblical mismo. Pangpitong criteria, si Pablo ay ulol at sira ang ulo. Sa 2 Corinto 5:13, sapagkat kung kami ay maging mga ulol, alam niyo, ulol, sira ulo yun eh, ay para sa Diyos, sabi niya, o maging kami ay mahinahon, ay pag-iisip ay para sa inyo. Tingnan niyo, sira ulo daw para sa Diyos, sabi niya eh. So si Pablo ay sadista. Tingnan niyo, pangwalong criteria. Gawa 26:11, di ba? Okay, time's up. Time's up, Time na, bro. thank you Ali. very much. Okay. So, dyan po nagtatapos ang pagpapahayag ng ating second speaker. So, ngayon po, idadako na po tayo sa ating cross-exam po ng ating first speaker na si Pastor Baladad. So, Pastor Baladad, Pastor Okay. Cesar. So, Okay. okay, wait lang po. So, ayan, shoutout po dyan sa atin sa comment section at sa ating viewers. So, ngayon po ay dadako na po tayo sa ating Q&A. So, 7 minutes, Pastor Cesar. So, time start now. Okay, ito tanong. Ginamit mo ang Deuteronomy 18:18. Sino ang tinukoy dyan na propeta sa katuparan? Yung Sagot. tinutukoy si Propeta Muhammad kasi propesya yan. Sabi ng Diyos kay Moses ay palilitawin ko sa kanila ang isang propeta na kagaya mo. Kaya ang kagaya mo dito, mo ay si Moses. Isa ang turo na Diyos. Di ba? Nagpapatira pa, naguhugas. Biblical lahat yan ha. Di ba? Pero yung Pablo ninyo, Trinidad, hindi naman kayo nagpapatira pa Okay, sa Pablo. okay, next question. Next question. Sino tinukoy dyan na katuparan na propeta na lumitaw na gaya ni Moses? Sino ang tinutukoy dyan? Sino ang Si tinutukoy na Propeta Muhammad katuparan? nga, inuulit ko kasi si Propeta Muhammad doon sa 29:12 ng Isaiah napagkalooban siya ng revelasyon. Kay eksakto kay Propeta Muhammad yung Deuteronomy 18:18, hindi kay Pablo kasi nga taliwas turo ni Pablo kay Moses. Linaw ba? Thank you. Okay, next Okay. question. Okay, ayon sa kapanahunan, sino ang nauna na lumitaw? Hindi bang kinikilala si Isa bilang propeta?
Sagot? Paulit mo yung tanong, Pastor, hindi ko Okay, Wala na. time pause tayo. So, 5 minutes and 42 seconds. So, Pastor, pakiulit po yung tanong. Medyo hindi ko rin po naintindihan. So, Okay, pakiulit itong po, tanong. Pastor. Itong tanong. Si Jesucristo ba o si Isa, kinikilala niyong propeta? Yes, Pastor. Siya ay isang propeta, alipin at lingkod ng Diyos. Quranic verse. Maging sa inyong Biblia. Okay? Siya ay sugo lamang sa Israelitas. Pero si Pablo, ang labo, hinaapuhap sa sabaw ng pusit. Siningit mo lang nung nawala na si Next Judas question. Iscariote. Si Pablo na nagsingit ang kanyang sarili. Okay, next question. Next question. Kung binanggit dyan na si Jesus ay propeta, yung sinabi ni Moises na lilitaw sa inyo ang isang propeta tulad ko, sino ang katuparan dyan? Si Moises o si Muhammad o si Jesus? Sagot? Si Propeta Muhammad at hindi si Pablo kasi si Pablo Pwede sisiksikan mo rito. Ayaw mo na namin kay objection Pablo. po. Time pause, time Objection, pause. objection, Okay, objection, objection po, Pastor Cesar. Ano pong objection? Okay. Ang aking objection, ang sino ang katuparan na lumitaw na propeta? Si Jesus ba o si Muhammad? Hindi si Pablo. Ang aking tanong, si Jesus ba o si Muhammad ang lumitaw bilang propeta doon sa sulat ni Moises na propeta? Okay. Sige, kuha ko na po. So, Brother Ali, so i-rephrase ko lang ha. Meron pa tayong 4 minutes and 59 seconds. Sino daw ang, tama ba, Pastor? Sino ang tunay na katuparan, katuparan ng na lumitaw na propeta doon sa sinabi ni Moises na ang Diyos ay magdalagay ng propeta tulad ko. Sino ang katuparan doon sa propeta? si Kasi Jesus si o Jesus ba o si Muhammad? si Muhammad. Muhammad? So, yun po yung tanong, Brother Ali. Sagot ka na po. Sa sunod, counter mo ako para... Counter objection. Yes. Anong counter objection? Okay, kasi pinagsisiksikan niya si Pablo, ang stand ko si Propeta Muhammad. Okay, for the sake of the question, si Propeta Muhammad po ang natutukoy sa propesya dahil magkaiba si Jesus at si Muhammad. Pero si Pablo sinisiksik niya. Okay, yan po yung counter ko. So, Okay. siguro, yun. Ganito na lang since, Pastor, kung hindi man po sakto yung pagtatanong sa kanya at narinig natin yung kanyang sagot, ay pwede po tayong mag-next question. Okay, next po? question. Okay, Okay. next question. Pastor, magsasala lang kami muna dito. Pwede bang balik ako? Tapos patuloy mo lang pagtatanong kasi nag-ikama na. Saglit lang to, okay? Ipusan mo ng oras na. Time out muna tayo. Yes po, Time out muna. nakikita niyo po ba yung oras natin dito? 4 Oo, nakita. minutes. Okay, sige. So, yan po yung ating ano. Sige po. Sige, okay. Yes, sige, Okay. Brother Sandali Ali. lang to, okay? Sige lang po, sige Okay. lang po. Napag-usapan na namin mga kapatid na iwanan ko lang saglit kasi pagdarasal. Pero iwanan natin kay Sister Nad kasi siya po yung ano dyan, magsasalita in behalf. Thank you. Balik ako saglit lang. Sige po. Okay, so ayan. So, intayin po natin syempre bilang respeto po sa ating kapatid na amen. si Brother Ali. Amen. Ayan. So, intayin po natin siya no at magdadasal lamang po sila. So, shout out po diyan sa atin at maraming salamat po. At ayan, as of now ay napakaayos at maganda naman po yung ating takbo ng ating debate ngayon at very interesting para po sa dalawang kampo ng ating debaters. Ayan. So, ito po ay isang pag-aaral lamang, friendly discussion. So, sana po tayo ay magkaroon ng kaunawaan sa bawat ilalatag nila na kanilang mga argumento po dito. Ano? So, friendly debate lamang po ito. So, Ayusin ko yung camera ko habang wala pa. Gusto ko sige rin po, makita. Pastor. Sige, Para sige. makita yung mukha ko para yung mga membro ko makita nila yung aking ano. Ah, Diba? Leave muna ako ha. Diyan lang. sige po, Pastor. Kuha lang din po ako ng tubig. Ano? Wait lang.
Ayan. Meron na ba? Pastor, wala ka pa rin pong Wala ba? camera. Wala pa rin. Opo. Ano, ginawa ko dati ha. Ano ba yan? Participant. Chat. Wala pa rin. Ano ba yan? Ano ba ito? So, okay. Hintayin lang po natin saglit yung ating kapatid na Brother Ali. Ayan. So, nawala na si Pastor. So, abangan nyo po sa Martes dito sa atin sa In-Defense at magkakaroon po ulit tayo ng isang debate. Ayan. Pero ito po ay kasamahan na po natin sa ating In-Defense dito po sa atin. Isa po sa napakagaling na debater natin. So, sa Martes po, abangan ninyo. Ang topic po nila ay Purgatory. At syempre po, si Pastor Cesar Baladad pa din po yung kausap ng aming isa sa aming debater dito na si Brother Dandy Kaganaan. So, yan po. Kung matatandaan niyo po, siya po yung naging kausap ni Baptist or ni Pastor Dino. So, sa Martes po, abangan ninyo, topic po nila ay Purgatory. So, 7:30 p.m. ng gabi, yung ating debate. So, abangan nyo po yan. At marami pa po tayong aabangan dito na debate with Brother Mel. Siguro by next week pa po siguro para po sa ating mga naka-line up na debate. So, Wala. ayan. Pastor Baladad, wala po talaga kayong cam. Hindi lang. Pwede na po siguro yan. Okay lang yan. So, si Brother Ali, nandito na ba siya? Okay na ba? Ayaw gumana nung cam niya. Oh, yes. Okay na lang po siguro yan, Pastor Cesar. Ang mahalaga po, maganda yung audio ninyo. Okay, malinaw. Okay, sige. Yes. Maganda yung audio kasi para marinig na, marinig nila. Opo, okay lang po yan. Basta mas maayos po yung audio ninyo. Ayan. Okay, maganda yan kasi para maliwanag talaga yung pagpapahayag natin. Okay. Kaso umiiwas sa hilang. I don't know po. Wala po tayong no. Hilang. I don't know po kung okay na si Brother Ali. Wait lang po ha, ipipin. Okay, sige. So, ayan. Abangan nyo po next week. Meron po ulit tayong isang magaganap na debate. Ayan. With Pastor Baladad. Pastor, wag po kakalimutan. Ano po? Oo nga eh. Martes. Yes po, 7:30 tayo para maagap, no? Oo, ba? Talagang ayaw ko tatantanan ha. Siyempre. Meron hamon eh. Ano ba yan? Opo, ganun talaga, Pastor. Ikaw talaga Brad Milton, ikaw talaga pasimuno nito eh. Ikaw talaga pasimuno kasi inuulot mo ako sa mga tauhan ni Akbar eh. Medyo kasi po next week po kasi medyo busy si Brother Mel. So naganap mo muna tayo ng isang debater natin dito. So next po natin ng mga makaka-debate ni Brother Mel ay si
ng SDA si Brother Ruben Napalayan. So may mga naka-line up na po tayo. So abangan nyo na lang po yan dito, no? So, ayan. I don't know kung okay na si Brother Ali. Nagaya nga ako ng debate sa mga Baptist sa First Baptist Church. Wala, ayaw nila eh. Okay lang. Ayaw Hindi nila. tayo mamilit. Okay lang yun. Meron tayo. Nakatapat ka sa electric pan, Brother Mike. Sorry. Medyo ano kasi. Sorry sis. Sige lang. Nanonood kasi ako. Sige lang. So, meron pa tayong 4 minutes and 59 seconds. So, wait lang po natin yung ating kapatid. At abangan nyo din po sa Monday, meron po ulit tayong isang napakagandang topic at ang ating tagapagbigay ng panayam na si Cynthia Manalio. So abangan nyo po yan. So meron na po tayong yung 8 lasting. Yes, tama. 8 lasting. So may nauna po tayo, yung death. Then nung last Monday po ay yung ano nga ba yung topic na nung last Monday? So, recap na lang. Recap. Tignan nyo na lang po dito sa atin sa page, sa Defense of the Truth. Scroll nyo po dyan. Marami po tayong napakadami po nating topic dyan. Lalo na po yung sa atin sa hapag. Ang dami nyo pong matututunan. Ang dami nyo pong malalaman doon tungkol po sa ating pananampalatayang Katoliko. Ayan. So, search nyo lang po yan sa atin sa page. At syempre, promote ko po yung ating nabubulol ako. Yung pong ating YouTube channel ng In Defense of the Truth. Ayan. Nandun po lahat ng napakaraming debate ni Brother Mel. At dyan, marami po kayong pwedeng gawing references para po sa inyong pag-aaral ng inyong ng ating pananampalataya. Amen po. Amen. Okay, so Dito kasi sa amin sis Dad dito sa parokya namin, walang ganyan eh. Walang nag-apologetics eh. Yun lang. Di ba dapat yan kasama sa Okay. Mukhang ready na nga ating kapatid. Nakangiti na si Brother Ali. Ang pogi Okay, mute na po tayo. Okay, Pastor Cesar. So, okay, so nakikita nyo naman po sa ating screen, kahit yan sa inyong screen sa inyong cellphone. May join din akong imam sis eh. Okay, so mute na po tayo, no? Magre-resume na po yung ating Okay. Magre-resume na po yung ating debate. So, Brother Ali at Pastor Cesar, meron pa po tayong 4 minutes and 59 seconds. So, okay. Ready na po uli, Pastor Cesar, sa inyong question? Okay. So, time resume. Question. Okay, ito tanong. Sinasabi mo kanina na itong si Pablo ay nagtuturo ng 3-in-1 o kaya tinatawag na Trinity. Saan talata sa Biblia na nagtuturo si Pablo ng Trinity? Saan? Sagot? Diba sa Matthew 28, 18, 17, 19 o 16, di ba yan yung tinuturo yung ngayon? At realidad, yung tinuturo ninyo, yun yung tinuro ni Pablo na 3-in-1 na God, yung Trinity na Trinitas sa Latin at Tirintas sa Tagalog na Okay, buhul-buhul. next question. Next question. Yun bang Mateo na binanggit mo? Yung bang binanggit na Mateo, sinong sumunod ng si Pablo o si Mateo? Sulat ni Pablo yan, kaya lang ipinangalan lamang niya sa Purkanunipakal na Gospel ng Biblia kasi nga nasa Jeremiah 8:8 ang sinungaling na mga eskriba, si Pablo yun sa Roma 3:7. Sinungaling, nagsulat siya ng ganyang aral. Kaya nga naligaw na ang mga Kristiyano ayon sa Quran 1:7, dalon kayo. So magbalik Islam kayo kasi ang dami nagbabalik Islam. Next question. Next question. Sinabi mo kanina na sa 4 na ebanghelyo ay walang ebanghelyo si Pablo. Bakit ngayon isiningit mo siya sa Aklat ng Mateo? Alin ang totoo? Mayroon o wala si Pablo sa 4 na ebanghelyo? Okay, categorical. Meron o wala?
Walang ebanghelyo si Pablo kasi kung tutuusin, ang Al-Injil na nag-originated sa Quran ay wala naman talaga dyan sa inyong Biblia kasi Biblia, Biblus, collection of books. So walang Pablo kasi nga hindi mapagkatiwalaan si Pablo, hindi tunay na sugo sa isang banda sa binigay kong mga criteria. So ang linaw. Okay, Kasi next ang question. Next Next question. question. Next question. Kung walang Pablo doon sa apat na ebanghelyo ng Mateo, Marcos, Lucas, Juan, bakit nasabi mo na si Pablo nagtuturo ng Trinity? Doon mo ginamit si Mateo na wala pala siya doon. Ano mo talagang tama? Nandoon o wala? Na nagtuturo hindi? Okay, nandun o wala? Sagot? Tama, walang Pablo sa apat na ebanghelyo na canonical kasi nga si Pablo siya ang nagmaniobra mismo. Sa kanyang sulat buhat sa propesya ng Jeremiah 8:8 lumitaw ang New Testamento na hindi dapat sa 89:34 ng Salmo. Pero nagkaroon kayo ng bagong testamento na dapat wala kayong bago Next dahil sabi ng question. Next Next lahat question. question. nagbabago Next ng question. testamento. Okay, next question. Sino ang sumulat ng bagong tipan? Si Pablo, si Jesucristo ang bagong tipan. Si Pablo Sagot? ang nagsulat kasi walang kaalam-alam si Jesus. Si Jesus ay Aramaic yung kanyang lingwahe. Supposed to be doon ipinagkalob na katulad ng Quran, Arabic kay Propeta Muhammad, Hebreo kay Moses. Biblia mo, Bisaya eh. Saan natin hahanapin ngayon yung sinabi ni Jesus? Ibisaya naman Tagalog ang Biblia ngayon. Kaya nagkakawindang kayo dahil sa Biblia nagawa ni Pablong sinungaling ng Next 3:7 question. Next ang question. Roma. Next Next question. question. Sabi mo kanina, si Pablo ay wala sa apat na ebanghelyo. Bakit sinabi mo ngayon na siya nagtuturo ng Trinity at kinapit mo doon sa Mateo ang kanyang, sabi mo siya nagtuturo ng Trinity na wala pala siya doon sa apat na ebanghelyo. Sagot? Kung tutukumin, wala siya sa apat. Kasi ang apat, Matthew, Lucas, Juan, Marcos, according to sa kanya. Pero dahil nga ginawa ni Pablo Mani obra ni Pablo ang inyong Biblia, ang Biblia ninyo, 75% kay Pablo yung New Testamento. Kaya lang taliwas siya sa turo ni Jesus at ni Moses. Kaya nga hindi dapat paniwalaan si Pablo. Gets Next ba? question. Next Next question. question. Next question. Tinuturo ba ni Pablo na may isang Diyos o wala? Nagturo siya ng tinuturo niyong Trinidad. Nagturo rin naman siya ng isang Diyos kasi yun ang realidad. Pero pinalabas niyo ngayon na Trinidad. Di dapat magbalik kayo sa turo ni Moses at ni Jesus. Okay ba? Mabuti na lang may Quran sa turo ni Propeta Muhammad. Absolute one God. No need calculator na maghanap ka pa ng Trinity. Kasi Trintas yan ni. Okay, Buhol-buhol po next yan ni question. Trinidad. Next Next question. question. Next question. May talata ba sa Biblia na si Pablo ay nagbanggit na ang Diyos may tatlong persona? Mayroon o wala? May talata? Wala. Wala. Kaya lang indirect yung mga Ah, ganong kataga. Kaya lang dapat wag niyong ituro ngayon yung mga tatlong person kasi magmimisto lang chismoso kayo. Sa isang banda, kung anong tinuro ng mga propeta, sila ang sogo ng Diyos. So dahil sa inyong Biblia na ganawa ni Pablong sinungaling, nagkawindang-windang kayo. Okay, may Quran ngayon, nililinaw sa atin ang malabo. So nagkakaisa ang Muslim around the globe, Okay, absolute one God. next question. next Almost question. time. Almost Ay, time na, Pastor. time 2, na. 1. Kaya Okay, naman. time is up. Ayan. So, nakikita naman Ayan. natin po yung oras dito sa ating mga screen, ano. So, okay, dyan po nagtatapos yung ating cross-exam ng ating second speaker na si Brother Ali. At ngayon po ay dadako na tayo sa gibaan round. Ayan. So, yun po yung rebuttal round. So, Ayan. syempre, unahin na po natin ang atin pong Brother I see Pastor Cesar Baladad. Pastor, kung ready ka na po, time start now. Okay, magandang gabi ulit. Ako naman natutuwa ito sa ating kausap dahil ito po kanyang propesya tungkol sa propeta si Muhammad. Wala po siyang makakapitan na kung saan nagpapatunay. Bakit? Ginamit niya ang Biblia. Samantala, sila ay kontra sa Biblia at di naniniwala. Ngunit sa gabing ito, kanya pong ginamit ang Deuteronomy 18:18. Nung tanungin ko na kung sinong katuparan dyan, si Jesus ba o si Muhammad? Ang pilit na isisiksik, si Pablo ang akin daw itinatayo ngayon. Ang ating paksa, tandaan natin na Muhammad at Pablo. Ang kapit ni Muhammad propeta. Ginamit mo ang 18 ng Deuteronomy na sabi mo, si Muhammad ang tinutukoy dyan. Pero nung tanungan kita kung sino ang nauna na nag-exist, ang sabi mo, si Jesus, dahil si Jesus, tinawag ng propeta. Therefore, hindi talaga si Muhammad sinugo. Bakit?
wala sa katuparan eh, wala siya sa panahon eh, kung saan mo isisingit eh. Bakit po? Ang pagkapropeta na tinukoy ni Mrs., si Jesus ang kinatuparan. Ganito po ang talata sa Biblia na aking patunayan na si Jesus talaga sumulat si Moses tungkol kay Jesus. Ganito po ang Biblia ay nagsasabi sa aklat ng Juan 5, ang talata ay 39, basa. Ayan. Kaya nga, magpapatunay kung mayroon kang yung kakapit ng talata para i-assure mo talaga na siya yun. Ngunit hindi, nakakalungkot po, di mo masagot eh. Ito po ang talata dyan, hindi si Muhammad yun. Ang katuparan nun si Kristo, basa. Ganito po ang nakalagay. Juan 5, ang talata ay 39. Sabi nito, ito, saliksikin ninyo ang mga kasulatan na sa paniwalang doon ninyo matagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ay nagpatutuo tungkol sa akin. Yan po yung kasulatan na ipanasaliksik. Bakit po? Si Moises ay sumulat tungkol kay Jesus. Kaya sabi na, ito ang nagpatutuo tungkol sa akin. Kaya yung Deuteronomy 18:18, ang katuparan yan, si Jesus, dahil si Moises sumulat tungkol kay Jesus. Kaya ano yon sabi? Buhay na walang hanggan. Kaya ang buhay na walang hanggan na nagdadala niyan, si Jesus ang may dala niyan, hindi si Muhammad. Kaya ito pong sabi sa John, John 17, 1 hanggang 3. Kaya sabi rito, pagkasabi ni Jesus sa mga pananalitang ito ay siya'y tumingala sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ang iyong anak upang parangalan ka naman niya. Okay, so, kaya yan po yung sabi nito na ang isang Diyos na tunay, yung Ama, kasi pinakilala niya sa John 17:3, ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila na isang Diyos na tunay at si Kristo na yung sinugo. Kaya yung katuparan nun sa Deuteronomy 18:18, si Kristo yung sinugo. Oh? Siya yung kapalit ni Moises na bilang propeta sapagkat sabi ni Moises, ang Diyos ay maglalagay ng ng tulad ko. Kaya ano bang turo ng propeta na Moises nagbautismo? O may bautismo sila. Ano ang utos ni Jesus sa mga alagad? Magbautismo sila. Anong turo ni Muhammad? Walang bautismo. Kaya si Muhammad talaga, hindi yan sugo. Bakit? Hindi siya sumusunod doon sa utos ng mga propeta. Si Moises may bautismo. Exodo, at silang lahat ay nabautismuhan sa Alapaap, sa dagat, o ng tumawid. May bautismo doon. O, unang Pedro 3, talata ay 20, talatang 20, na silang lahat ay nabautismuhan sa tubig. Na ang tubig nito ay kahawig sa bautismo na ikaliligtas ninyo. Kaya yung bautismo na yan, kaligtasan yan. Kaya pagdating ni Kristo na propeta, na kanilang tinatawag na propeta si Jesus, mayroon ding bautismo. Kaya utos ni Jesus na bautismuhan ninyo sila. O, Marcos 16, talatang 16, ang sumampalataya at mabautismohan ay maligtas. Kaya may bautismo, utos ni Jesus. Kaya si Pablo naman, mayroon din siyang bautismo na inutos din. Kaya ito si Muhammad na propeta ninyo, hindi talaga yan sinugo. Bakit? Lumis din sa turo ni Jesus na galing po sa langit na sinugo po ng Ama bilang propeta, sabi ninyo. Kaya yan po yung buhay na walang hanggan. Kaya ang tungkol doon kay Jesus na saliksikin ninyo ang kasulatan na doon matagpuan ang buhay na walang hanggan. Kaya ang may taglay-taglay na buhay na walang hanggan ay si Kristo po. Kaya binigay na kay Pablo yung kaligtasan na buhay na walang hanggan. Kaya sabi nito, ang ebanghelyo na dala-dala ni Pablo, yun po yung magandang balita. Ganito po ang nakalagay sa Roma, ang talata ay 10. Ay ganito po ang nakalagay sa Roma 10, ating basahin. Ano po ba yung dala-dala ni Pablo na ebanghelyo? Yan po yung magandang balita. Ito yun. Roma 10, ang talata po ay 14. Ito po sabi dito. 14 ng Roma. Sabi dito. Okay. Ito po. Ngunit paanong tinawag ang mga hindi nila sinampalatayanan? Paano sila sisampalataya kung wala naman silang napakinggan tungkol sa kanya? Paano naman sila magpakinig kung walang nangangaral? Kaya si Pablo nangangaral. Ano yung pangaral niya? At paano mangangaral ang sinuman kung di sinugo? Ayon sa nasusulat, okay, kay inang makitang dumating ang magdadala ng mabuting balita. Kaya si Pablo po, yun po, yung kanyang ebanghelyo, nagdadala siya ng magandang balita. Ano yung magandang balita? Si Pablo, na ikakaligtas. Ito po sa aklat ng Roma 1, ang talata ay 16. Ganito po nakalagay. Okay. Roma 1:16. Sabi nito, kaya ito po yung magandang balita na dala ni Pablo, na ikaliligtas. Okay. Sabi nito, hindi ko kinahiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas bawat nananampalataya. Yan po yung magandang balita na taglay-taglay ni Pablo na revelasyon o kaya ebanghelyo. Hindi po yung sabi niya kanina, si Pablo Eka nagtuturo ng Trinity. Wala kang mababasa sa Biblia. Sabi niya kanina, may nabasa wala? Wala. O, di mo sabihin, iyo lang yung paratang kay Pablo. Ikaw na maratang, ikaw ang sinungaling. Hindi si Pablo. Kasi si Pablo, sabi niya dito, may isang Diyos. May isa, hindi sabi niya,
may isang Diyos, may tatlong persona. Wala siyang binanggit ganyan. Ikaw lang may sabi niyan. Kaya wag mong dagyan si Pablo ng kasinungalingan. Kaya ikaw ang sinungaling. Ngayon, binanggit mo ang Roma 3:7 na sa aking pagsisinungaling. Ngayon po, lahat ng tao ay nagkasala. Bakit? Sino bang hindi nagsisinungaling? Lahat yan. Lahat na tao, sabi dito sa Roma 3:23, lahat nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya si Pablo, siya tao siya. Kaya mayroon siyang tinatawag na kahinaan. Maging sino man yan, maging propeta niyo na si Muhammad, may kahinaan yun eh. Mayroong mga ginagawa din sa kanya pong kahinaan bilang tao. Kaya si Pablo, ngayon si Pablo, sa kanyang kahinaan, nung di pa siya tinawag, oo, mamamatay tao siya, pero nung tinawag siya ng Diyos, siya po ay ginamit ng Panginoon dahil siya po ay tinahabagan ng Diyos. Bakit po? Maging sa Quran man, sa inyong Quran, pag ang tao pag ang tao ay magbalik loob sa Diyos, siya po ay patatawarin. Ganito po ang nakalagay sa inyong Quran ha. Quran, Surah 2 Al-Baqarah 222. Ganito po nakalagay. Katotohanan si Allah ay tunay na nagmamahal sa mga nagbabalik loob sa Kanya. Sa pagsisisi at nagmamahal sa kanila na nagpapadalisay ng kanilang sarili. Si Pablo po nagbalik loob eh. Kaya nagkaroon siya ng tinatawag na inangkin niya nung araw na ang iglesia inusig niya, nagkaroon siya ng pagbalik loob na nagsisisi siya. Kaya ang sabi dito ni Allah na Diyos ninyo, sabi dito, katotohanan si Allah ay tunay na nagmamahal sa mga nagbalik loob sa Kanya sa pagsisisi. Kaya maging si Allah man ay mapagmahal sa tao. Kaya ang lahat na nagbalik loob ay kanya pong tatanggapin. Kaya si Pablo po, tinanggap po ng Diyos. At ang kanyang kasalanan ay nilimot na. Ganito po ang nakalagay naman sa aklat ng Biblia na ang lahat ng kasalanan ay pinawi na. Pinawi. Sa una pong Korinto nakalagay. Na ang lahat ng kasalanan ay pinawi na. Kaya yan po yung kabutihan ng Diyos. Na bagamat tayo ay kasala, sinungaling, mamamatay tao, pag tayo nagbalik loob sa Diyos, lahat ng ating kasalanan ay patawarin ng Panginoon. Yan po yung kasaysayan ni Pablo. Oo, nung una mamamatay tao siya, sinungaling ganyan. Lahat tuso siya. Totoo yun. Kasi nga, wala pa siya sa kanyang pagkasugo. Pero nung sugo na siya, ang sabi niya, nangangaral ako sa inyo, hindi ako nagsisinungaling. Ganito sabi, unang Korinto, ay ikalawang Korinto 11:13. Hindi ako gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi ako nangaral sa inyo, ng katotohanan. Yan po yung ibig sabihin. Nung si Pablo ay ginamit ng Panginoon, lahat po ng kanyang binanggit dito, puro katotohanan na bakit siya po ay naging lingkod na ng Diyos. Nung una, ang kanyang karakter, mamatay tao, tuso, totoo yan. Kasi bakit? Inamin niya yan sa kanyang katusuhan. Bakit? Siyempre si Pablo, mayroon siyang kapangyarihan na humingi ng power doon sa Sinedrin para usigin niya ang iglesia. Pero nung siya ay ginamit na ng Panginoon, siya po ay nagbalik loob sa Panginoon at siya tinanggap ng Panginoon. Kaya ginamit siya bilang hirang apostol. Yan po yung kasaysayan ni Pablo. Inamin natin yan kasi mayroon siyang background. Kaya ngayon, balik tayo kay Muhammad. Si Muhammad, wala siyang criteria na pumasa. Bakit? Unang-una, ang turo ni Propeta Jesus sa bautismo, hindi tinuro ni Muhammad. Una yon. Pangalawa, walang patutuo si Muhammad na siya ay sinugo. Sino nagpatutuo? Binigay kay Pablo na mayroong nagpatutuo si Ananias. Talagang sinugo ni Kristo. Pumunta ka sa lugar ng Tarso. Andun si Saulo na nanalangin ngayon. Punta mo siya. Kaya pinuntahan ni Ananias. At siya ay pinalangin at binautismuhan si Pablo. Kaya si Pablo talaga, nung nabautismuhan, yan po yung tinatawag na, sabi nito sa inyong Quran, na naglilinis, sabi nito, na naglilinis ng kanyang katawan. Ibig sabihin yung paglilinis, bahagi po yan ng bautismo na ang ginamit tubig, sabi nito, nagpakadalisay sa kanilang sarili, naliligo at naghuhugas ng mabuti sa kanilang katawan. Yung inyo dito naghuhugas, sa amin po, bautismo yan. Kaya yan po yung tinatawag dito sa Biblia na kung saan ang bautismo, hindi ito paglinis ng katawan, kundi ito po ay pagbalik loob sa Diyos na may budhi na dalisay. Kaya yan po yung kahulugan ng bautismo. Kaya sa inyo dito, paghuhugas ng tubig at pagpaligo. Kaya yan po yung kahawig dyan sa bautismo na ang bautismo, ito po hindi naglilinis ng dumi, kundi Okay, time is up. naglilinis ng budhi buhat sa Diyos. Time is up po. Okay, Okay, salamat. time is up, Pastor Cesar. So, dyan po nagtatapos yung ating rebuttal stand ng ating first speaker. At ngayon po, dadako na tayo sa Q&A, sa cross-exam po ng ating second speaker. At kung ready ka na po, Brother Ali, ready ka na po para sa yung 7 minutes cross-exam? Ready, please. Okay, so Tanong. Brother Ali, time start now. Okay, thank you, Sister Nada. Pastor Baladad, unang tanong muli. Sa Matthew 5:17, hindi sinira ni Jesus ang mga batas ng naunang propeta kaysa kanya.
Pero sinira ni Pablo sa Trinidad na turo, samantalang ang turo ni Jesus ay absolute one God. Tama o mali? Categorical? Mali ka doon. Mali. Bakit? Ito yun. Walang turo si Pablo na Trinidad. Kaya kanina tinanong kita kanina, wala. O, di ba ikaw na sabi, wala? Kaya patatang mo yun kay Pablo. Wala siyang turong ganyan. Basahan mo kung mayroon. Sige. Wala. Wala. Okay, Kaya saan mo hindi yan. naman Okay, next question. next question. Saan mo naman na yung tinuturo mong Trinidad kung hindi si Pablo? Tama o mali? Mali ka kasi hindi ako Trinity. Hindi. Ang turo ko, naayon sa turo ng mga propeta at turo ni Pablo. Ayan. Mali ka Next dyan. question. Paratang mo sa Okay. akin yan. Oh. Okay, Okay, next question. next question. Ang tinuro ni Jesus ay sumamba lamang sa isang Diyos at nagsample siya na nagpatira pa sa dasal. Nagfasting din siya at mayroon balbas siya. Ang nanay niya may talukbong. Ginagawa niyo rin ba sa turo ni Pablo? Yes or no? Yes, meron din kami pagsamba sa Diyos, ng isang Diyos. Kasi yun ang sabi ni Kristo eh. Sambahin ang Panginoon, ang Diyos. No? Sa Mateo 14, sumamba ka sa Diyos. Kaya ang aming sinasamba dito, yung Diyos. Kasi yun ang turo ni Pablo na sasamba sa isang Diyos. Yan. Next question. Okay, sino ang Diyos na sinasamba mo sa turo ni Eh, Pablo? Si Jesus o ang Yahweh o Jehovah o Eshe o Baale o Ama? Sino doon ang nag-iisang ang Diyos? simba na, okay, ang isimba naman ng isang Diyos, yung sinabi ni Jesus sa John 17:1, Ama. Ama ang sinamba. Kasi doon siya sumamba eh. Hindi kay Allah eh, kundi sa Ama siya sumamba si Jesus eh. Kaya si Jesus, aming ginaya na nagsamba sa Ama. Si Pablo din, ganun din. Sa Ama din siya naniklood. At siya din ay Okay. sumasamba sa isang Diyos na Next Ama. question. Yan. Next question. Okay. Sa John 17:26, ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, sabi ni Jesus sa nagsugo sa kanya. Kaysa Matthew 6:9, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Ang tanong kanina pa, ano ang pangalan ng nag-iisang Diyos na yon? Eh, yun yung binanggit ni Jesus sa sambahin na wanggalan mo. Yun nga, yung sinabi na Ama. Ama ang tawag niya. Dumating ang oras na ikaw ay pinakilala. Bernard, Ama. pwede bang nag-objection? Okay. Objection? Yes, anong objection? Objection ko, sister, kasi pag ibalik niya sa akin, anong pangalan ng Diyos ninyo? Ibigay ko agad, Allah, napakalinaw. Sa analogy, sino ang presidente, bibigay ko bongbong. Ganun. Tinatanong ko siya, Sister Nad, ko anong pangalan ng sinasabi niyang isang Diyos. Pwede ba Okay. niyang sagutin? Okay. Thank you. Okay. So, Pastor Baladad, meron ka po bang counter objection o sasagutin mo na po yung tanong? Sasagutin ko na. Okay. So, nakuha niyo Sasagutin po ko na. yung tanong niya. Nakuha? Oo. Ibibigay niyo Pangalan, po yung pangalan. Okay, wait. So, Oo. time resume 4 minutes and 27 seconds. So, sagot, Pastor. Ito sagot. Mateo 6:9. Ganito ko yung manalangin. Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang ngalan mo. Kaya ang pangalan talaga ng Diyos na sinasama ni Jesus, ang Ama. Isaiah 63:13. Ama ang siyang pangalan, magpakailanman. Kaya Ama, lumang pa, mayroon na. Malakias Diyos, Diyos. Wala ba tayo isang Ama na lumikha sa atin? Ama talaga eh. Ang Diyos talaga, Ama talaga siya, ang pangalan. Yan. Okay, next question. Hindi ko iiwanan, Sister Nad. Malinaw tanong ko, hinahanap namin yung pangalan ng Diyos na tinuro ni Jesus na kinichismis nung si Pastor sa turo ni Pablo. Ano pong pangalan ng Diyos? Ito pangalan ng Diyos. Sabi ni Jesus, Sagot. Ama namin, sumasalangit sa sambahin nawa ang ngalan mo. Kaya nung si Jesus ay nanalangin sa Gethsemane doon sa bundok, doon sa Olivo, Ama, kung maaari alisin mo sa akin ang sarong ito. Nanalangin siya, tuminga sa langit, Ama ang tawag niya eh. Ama talaga eh. Ama, Okay. kung maaari alisin mo sa akin ang sarong ito. Nanalangin siya doon sa Gethsemane, sa bundok ng Okay, next Olivo. question. Next question. Okay, question. Simple analogy. Nung nagperma ka ng biodata, pagdating sa father's name, ang inisulat mo ba father din? Yes or no? Okay. Yes Iba or yung no, sir? no. Ito na yun, no. Sa ating pong pagkatao bilang tao, iba po yung usapang espiritual kasi sabi ni Kristo, wag na kayong patawag na ama sapagkat isa lang ama na nasa langit. Kaya pagdating sa father natin, siyempre may pangalan yun sa tinatawag na birth certificate. Ay ang Diyos naman, wala akong birth certificate eh. Wala naman eh. Okay, next question. Next question. Kasi yung ibang mga sikta ng Christianity, Sister Nad o Pastor Baladad, ang turo nila pag tinatanong ang pangalan ng Ama, Jehovah ang sinasagot nila. Kaya yung iba naman, YHWH. Yung iba, Jesus na yung sinasabi nila. Bakit hindi ka sumagot ngayon ng totoong nasa puso mo na si Jesus yung Ama ninyo? Yes or no? Yes or no, Ah, Pastor? okay. Yes, bakit ama ko? Yes.
Hindi ako gumagaya doon sa translation ng Yahweh, Jehovah, sapagkat translator lang yan. Gaya sa inyo, Allah. Hindi naman na binanggit ni Jesus na ang Diyos ay Allah eh. Wala siyang binanggit. Bakit? Hindi naman Allah talaga ang pangalan ng Diyos. Hindi nyo kilala ang Diyos nyo eh. Kaya, yan yung Diyos na hindi nyo kilala. Kaya sabi ni Pablo, may Diyos kayo na hindi kilala. Ang Diyos talaga na binanggit ni Jesus, Ama. Yun talaga yung dininan, lumang tipan, bagong tipan, Ama talaga ang tawag sa Diyos na amin sinasamba. Ama talaga. Yan. Okay, next question. Kaya itong huling categorically ang sagot mo na si Jesus pala yung ama ninyo. Bakit hindi mo isinasagot na Jesus ang pangalan ng isang Muli, kinikilala nyo? moderator, Okay, moderator, time ano ko, pause. Yes, objection. objection. Hindi ko Yes, sinasabi, objection. okay, objection na. Hindi ko sinasabi na si Jesus ang ama. Hindi ko sinasabi. Ang sabi ko, ang tinawag ni Jesus na Diyos yung ama. Hindi ko sinabi ang Jesus ang ama. Hindi, wala yun. Wala akong Okay, ganyan okay. turo. So, ayun, Brother Ali, narinig mo yung kanyang paliwanag. Pa-counter mo ako, Sister Nad. Okay, okay, sige. Counter objection po, brother. Okay. Sister Nad, Pastor Baladad, apat o tatlong tanong na hinahanap ko yung pangalan ng Diyos na sinasabi mong isa. Wala kang maibigay ng pangalan. Ngayon, nung nagbigay ako ng ibang tanong, nakaugnay at si Jesus yon, nag-yes ka na. Ang tanong ko doon, si Jesus ba yung ama ninyo na nag-iisa? Yes or no ulit? Okay, yes or no, Ito Pastor? No. Okay. Ito no. Bakit? Iba yung ama, iba yung anak. Kaya ang pangalan, ang hinanap mo sa akin, ano ang pangalan ng Diyos? Ang pangalan ng Diyos, tinatawag dito na ama. Oh, ama eh. Kasi yun ang binanggit ni Jesus na ama, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos sa tunay. Kaya yung ama talaga, ang binanggit ni Jesus na siya yung Diyos sa tunay. Kaya yun ang sagot ko. Next Ang pangalan ng question. Diyos na ama. Next question. Okay, iwanan na natin yan sapagkat ang mga tao na makikinig. Okay? Doon sa Hebreo, Deuteronomy 18:18, palilitawin ng Diyos ang isang propeta na kagaya ni Moses. Okay? At ang amin angkin, ito yung stand ko, si Propeta Muhammad yon at hindi si Pablo at hindi si Jesus. Dahil si Muhammad at si Moses, para silang nagturo na maghugas muna ng kamay paa bago tumira pa sumubsob sa lupa. Yes or no? Tanong. No. Pastor? Ang tanong. No. Bakit? Si Jesus, yung kanyang katuparan, siya yun. Bakit? Nauna si Jesus bago si Muhammad eh. Kaya maliwanag talaga dyan na si Muhammad walang puwang doon sa prophecy. Hindi siya yung katuparan sa 18 ng Deuteronomy. Kundi si Jesus, dahil ang pakilala ni Jesus sa inyo, propeta. Oh. Kaya sabi na ng Panginoon kay Pedro, Pedro, alin baga ang pagkakilala nila? Sino ang anak ng tao? Sabi ng iba, ikaw ay Elias, ikaw ay Jeremias, ikaw ay isang propeta. Kaya yun yung isa sa inyong paniniwala na si Jesus, propeta. Kaya hindi si Muhammad yun ang katuparan sa Deuteronomy 18:18, kundi Jesus yun. Jesus yun, hindi yun si Muhammad. Next question. Ulitin ko tanong, baka hindi na ako. Si Moses ay naghuhugas ng kamay ng paa ng mukha, biblical, Exodo 40, 31-32. Ngayon, itinuro rin ito ni Propeta Muhammad, peace be upon him. Kaya nga parehas sila kasi one God turo nila, nagpapatira pa sila sa dasal. Pero itong si Pablo na Trinidad na nagdidiskuhan sa dasal itong mga tagasunod niya ngayon, kaya naligaw. Tama ba, Pastor, o mali? Mali. Okay, sagot. Yung mali. Yung turo ng Panginoon, kinontra niya yung paghugas ng mga kamay, ganyan. Sabi dito, hinugasan, no? Sabi dito, sa mga eskriba at paresyo, hinugasan ninyo ang labas, ang loob, hindi. Kaya yung paghugas ng kamay at mga ganyan, kay Hesus Kristo, bilanggit niya dito, hindi yan. Bakit? Yung mga ganyan, sabi ng Panginoon, pagpaibabaw yan. Bakit? Hinugasan ninyo ang Okay, time labas. is up. So, Okay, time is up na okay. po na tayo. Inabot na tayo ng 7 minutes. So, dyan po nagtatapos yung ating cross-exam ng ating second speaker sa ating first speaker na si Pastor Baladad. So, again, shout out po dyan sa atin sa comment section at sa lahat po ng ating live viewers ngayon. So, dadako na po tayo ngayon para sa ating rebuttal ng ating second speaker. So, kung ready ka na po, Brother Ali, time start now. Thank you, Sister Nad, at saka kay Pastor Cesar Baladad. Okay. Kapansin-pansin mga kapatid, kapag kinikilatis mo yung kanilang stand, magaling lang sila magsalita pero realidad, ang kanilang stand ay tataliwas talaga sa katotohanan. Kasi kung si Propeta Muhammad ba o si
Pablo ang ating paniniwalaang propeta ngayon, kinilatis natin kung alin sa dalawang ito ang kahawig ng turo ng mga propetang nauna, katulad nga ni Moses o ni Jesus. Hindi ba na ang turo ni Moses at Jesus ay absolute one God na tinuro rin ni Propeta Muhammad? Itong si Pastor nakikisabay lang pero ang totoo nakikiwindang. Dahil ang turo niya ay born again ito na CFB ba yon? Kasi alam niyo ang born again, ito po yung protestante na umayaw sa Catholicism dahil walang rebulto, pero ang concept nila Trinity. Yun po yung God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Yun po yung Trinitas sa Latin na nahiwaram sa Tagalog na Tirintas. Yun po yung buhol-buhol na hindi naiintindihan ngayon sa Christianity na pinagkakawindangang turo. So dumating ang Quran sa turo ni Propeta Muhammad, ipinanumbalik nga yung absolute one God na turo ni Moses at ni Jesus. Tama po ba? Sa 5:17 tinanong natin sa kanya kanina sa Matthew na hindi sinira ni Jesus ang mga naunang propeta kaysa Jesus. Ano ba turo ni Moses? Hindi ba magpatira pa sa dasal, sumamba sa isang Diyos, hindi kakain ng baboy, mayroong balbas. Ibigay ko bersikulo biblikal kung kailangan ni Pastor mamaya. Nakikita natin ngayon na wala sa mga kakristyanuhan ang gawaing ganito. Samantalang sumagot siya sa kanina, ginagawa rin daw nila. Di ba sinungaling si pastor na katulad na ni Pablo? Ano to, Sister Nada, hindi po ito pag-aatake, sasabihin lang yung realidad. Kasi kung sana si pastor ay matuwid yung turo niya, dapat turo ni Propeta Moses at ni Jesus. Sa 17:3 ng John, sabi ni Jesus na isa lamang pinakikilala niyang Diyos. At si Jesus nga ay sugo, pero nilugaw ni pastor, ginawa niyang kabahagi ng Diyos si Jesus. Kaya nga ang turo ngayon ni pastor ay yung tinuro ni Pablo na Trinity. Pero ang dumating na Propeta Muhammad, peace be upon him, na kagaya ni Moses, nagturo po ang mga Muslim sa turo ni Propeta Muhammad na isa ang Diyos. Sa bakas na ginagawa ng Muslim ngayon, tumira pa kung magdasal. Yung ginawa ni Moses sa Exodo 40, 31-32 na nagugas ng mukha ng kamay ng paa bago magpasok sa tabernakulo at sumubasob sa dambana kung magdasal, ginagawa po ng Muslim ito dahil tinuro nga ni Propeta Muhammad. Yun po yung tinatawag na wudu sa Arabic, na innovation ng bautismo na tinuturo ng mga pastor ito na nagkakawindang kung ano talaga itong bautismo. Kung sa Katoliko, iba po yung bautismo nila sa bautismo ng born again. At sa iba-ibang sikta, kaya hindi sila magkaisa na hindi naman tinuro ni Propeta Moses ang bautismo. Nakalimutan ko lang itanong, saan ba tinuro ni Moses ang bautismo? Nga ang sagot. Ang realidad, innovation. Alam nyo, innovation, sabi ng Propeta Muhammad, kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Hindi naiintindihan ito ni Eli sa Baktani. Ang aking payo, Brother Eli, tsaka si John Lloyd, pasok kayo dito sa Rome, tulungan ninyo si Pastor. Mas maganda. Huwag kayong magko-comments lang dyan kasi mapupudpud lang daliri ninyo. Realidad, okay? Ang atin mga kapatid, kung si Pablo na napropesya sa 18 o 8:8 ng Jeremiah na isang sinungaling kabilang sa mga eskriba, eksakto nga sa Roma 3:7, sa kasinungalingan ni Pablo ay ang aral ngayon ng Kristiyano, tumanyag. Alam niyo tumanyag? Sumikat na si Jesus. Realidad lang. Si Jesus walang kaalam-alam sa edition ng Biblia ngayon na sandamukal. Kasi kung kikilatisin natin ngayon ang isang bersikulo ng Biblia, wala po tayong isang orig na babalikan para pagkaisahin tayo kung ano talaga mababasa sa Biblia. Pero in contrast dito, pagka ang Quran, mayroon din naman salin sa ibang lingwahe. Pero pagkakawindang din sa salin, pinabalikan ng orig. At yun yung Quran. At kinukuha ang aral ng pantas. Kaya around the world na Muslim, isa lamang ang turo. Particular sa very first of the commandments, isa lamang ang Diyos. Pero sa Christianity, kahit around your baryo, hindi kayo magkaisa. Yung isang Diyos, ginigawa nila ng Trinity kung ano-ano at wala silang pagkakaisa dahil nga walang orig na Biblia. Yun ang realidad. Tapos isisiksik pa niya dito ang isang Pablo na paniwalaan natin. Iayaw din naman paniwalaan ng mga Kristiyano kung ano talaga tinuro ni Pablo. Bakit? Ang turo ng Iglesia ni Cristo sa turo ng saksi ni Jehovah, sa turo ng pastor nato, sa turo ng ibang sikta, mula sa impluensya ni Pablo, hindi sila magkaisa. Pero kung balikan natin turo ni Jesus, biblical, mapupunta ka talaga sa Islam. Yun ang realidad. Tignan ninyo, outcome ang mga pari at pastor, ang daming nagmuslim. Bakit?
sila po yung nagsunog ng kilay, mga maaalam eh. Bakit sila nag-Muslim? Kasi nga, alhamdulillah, sa gabay naman ng kataas-taasang Allah, hindi sa katalinuhan ng tao. Atin lang mga kapatid, dito sa ating debate, mensahe lang eh. Dakwa ay ka nga. Kaya ipagpamanhin nyo kung may masakit na mga kataga kasi sabi ng propeta, kulil haq walaw kana murran. Hindi naintindihan ito ni Juan Pitful Catholic kasi wala naman silang alam sa Arabic, pero Tagalogin natin. Sabi ng propeta, sabihin ng isang bagay na totoo kahit mapait. So mapait na sabihin ko sa mga katunggali natin, wala naman personalan. Sabi ko nga kay Sister Nad, kay Pastor Baladat at iba pang mga kausap namin, faith lang tayo. Okay? Ipagpamanin nyo kasi dati naman po kaming Kristiyano at nagbalik Islam na. Kaya hindi kami nagsasalita ngayon dahil Muslim na kami, kundi dati po kaming Kristiyano. At ayaw na namin sa turo ni Pablo dahil nga sa mga criteria, sinungaling si Pablo talaga. At iba yung turo niya sa Roma 3:7. Pinalitaw lamang niya, siyempre sa Acts 11:26, lumitaw lamang yung Christianity. Yung Kristiyano tinawag lamang doon sa Antioquia. Diba? Nagsimulang tawagin. Kaya nga ang Kristiyano na kataga, kung tutuusin sa pag-aaral, derived from the word Jesus Christ. Yung Kristiyano, CRI, is Tiano. Latin word po yan. Ang kahulugan ay follower of Jesus Christ. Pero ang realidad, itong mga naligaw, worshiper of Jesus Christ na sila. Kung follower ka lang, sundan mo lang ginawa ni Jesus. Ituro mo, tinuro ni Jesus. Mayroon kang balbas dapat. Magpatira pa ka sa dasal. 26:39 na Matthew, di ba? Huwag kang kakain ng baboy. Ang nanay mo dapat nakatalukbong din, di ba? Innovation ng mga madre sa Katoliko, may talukbong. Pero yung si Mrs. o kaya si Comadre, nakalabas na yung kanilang puso. Tignan ninyo, walang iisang turo under Christianity. Pero sa Islam, mayroon din naman na Muslim na salbahe, pero ang realidad, yung aral lang tingnan. Tama ba? Kaya shout out sa mga Muslim dyan na hindi nagtatalokbong, okay ba? Kasi ang word na Muslim ay tumatalima, sumunod, sumuko, tumalima sa katuruan ni Propeta Muhammad na ipinag-utos ng Diyos. Okay? Ang buhay na ito ay pagsubok para sa atin. Inuna po yung unang utos, huwag kang magtatambal. 17:22 ng Quran, la taj'al ma'allah ilahan akhar. Huwag kang magkakaroon ng Diyos-Diyosan sa harap ko. Wika ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad, peace be upon him. Na yan din naman tinuro kahit sa biblical, kinausap ng Diyos si Moses, huwag kang magkakaroon ng Diyos na iba pa sa harap ko. Tignan ninyo, tignan ang turo ni Pastor ngayon sa turo ni Pablo. Mayroon ng Diyos Ama, mayroon pang Diyos Anak, may Diyos Espiritu Santo. Ilan yon? Isa lang daw yon. Sino maniniwala? Isa lang yung tatlo. Kung isa lang pala yung tatlo, bakit magkakaroon ka pa ng tatlo para maging isa? Buhol-buhol na ngayon. Tama ba? Nung ating tinatanong, anong pangalan ng Diyos? Wala siyang maibigay. Pagdating sa dulo, si Jesus din pala yung nag-iisang Diyos na yun, ayon sa turo ng mga to. Di nagkakawindang nga. So may Quran para linawin lahat ng ito, mga kapatid. Sa topic na sino ang propeta na dapat paniwalaan, sugo siya si Propeta Muhammad at hindi si Pablo. Mga bakas. Si Pablo ba nagpatira pa katulad ni Moses? Ginagawa ba ng Kristiyano ngayon? Walang-wala. Kaya nga nagmumuslim ang maraming Kristiyanong Pilipino pa lang. Thank you very much, Sister Nad, sa aking oras. Okay, dyan po nagtatapos ang ating rebuttal stand ng ating second speaker. So ngayon po ay dadako na tayo sa ating pagtatanong ng ating first speaker na si Pastor. So 7 minutes, Pastor, kung ready ka na. Pastor? Okay. Okay, so time start now. Ito tanong. Tanong. Yung ba mga utos ni Jesus bilang propeta ninyo, inyong sinusunod? Yes or no? Chapter 19, Surat Maryam, siya isang propeta at sugo. Okay? Sa 31, siya ay binilin na magsala at magbigay ng kawang gawa. Yan din tinuro ni Propeta Muhammad na ginagawa ng mga Muslim sa ngayon. So malinaw na si Jesus ay propeta ng mga Muslim. Gaya din ang turo ni Propeta Muhammad. Si Pablo naligaw na. Ligaw na mo yung turo ninyo sa turo ni Pablo. Okay, next question. Next question. Bilang propeta ninyo si Jesus, yung bang mga turo ni Jesus, inyong sinusunod, yung kanyang mga utos, mga turo niya, inyong sinusunod, yes or no? For the second time, yes. Hindi si Pablo ang sinusunod kasi si Pablo taliwas sa turo ni Jesus. Dahil ang turo ni Jesus, turo rin ni Propeta Muhammad.
Next question. Yung mas magandang tanong para mas maganda Next sagot. Oo. question. Next question. Ito magandang tanong. Next question. Ito magandang tanong. Yamang inyong sinusunod si Jesus na propeta, si Jesus nag-utos ng bautismo. Tanong, sinusunod ba ni Muhammad ang bautismo na utos ni Jesus bilang propeta? Yes or no? Hindi na sinusunod kasi hindi yan turo ni Jesus. Taliwas yan sa katotohanan. Dahil kung hindi sinira ni Jesus ang tinatawag na wudo ni Moses sa 40:31 ng Exodo, ang turo ni Pablo na bautismo ay innovation. Sa pagkawindang ninyo, wala kayong orig na Biblyang binabalikan. So may Quran para linawin tayo. Ang ganda. Wudo, hindi bautismo. Okay, next question. Next Next question, question. Pastor. Next question. Yung Biblia ba pinapaniwalaan niyo o hindi? Yung Biblia, yung nakasulat sa Biblia, buong Biblia, pinapaniwalaan niyo o hindi? Kabuuan, hindi. Pero pinaniwalaan ko yung totoo. Bakit? Chismis ang Biblia. Mayroong tama, mayroong mali. Yung tama doon, kinukuha ko. Halimbawa, Moses, sabi ng Biblia, naniniwala ko kay Moses. Pero pag sinabi ng Pablo, ayaw ko. Kasi sinungaling. Diba? So, ang taliwas na turo ng Biblia, dahil hindi magkakawindang ang salita ng Diyos, kunin lang natin yung totoo. Sa pamagitan ng Quran, matino ang mensahe. Ayaw ko namin kay Pablo. Thank Okay, you. next Next question. question. Oh, next Next question. question. Next question. Ano ang Taob. utos ng Diyos sa inyo? Ano ang utos ng Diyos sa inyo tungkol sa kaligtasan? Anong utos ng Diyos ni Muhammad? Anong utos ng Diyos kay Muhammad sa kaligtasan? Anong utos? First of the commandments, 17:22 ng Quran, huwag kang magtatambal. Yun din turo ng propeta Moses sa utos sa kanya. Pero ang turo ni Pablo, nagtambal kayo, Trinity, Ama, Anak, Espiritu Santo. Kaya sa 98:6 ng Quran, ibulid kayo sa impyerno ng apoy kung hindi kayo mag-Muslim habang may buhay pa. Thank you. Next question. Okay, next Next question. question. Next question. Okay. Lagi mo sinasabi dito na si Pablo nagtuturo ng Trinity. Bumalikan kita ngayon dyan. Saan talata na tinuturo ni Pablo yan? Para naniwala ko na talagang tinuro nga ni Pablo yan. Mayroon o wala? Indirect. Sagot. Bakit kayo ngayon nagtuturo ng Trinity kung hindi pala tinuro ng Pablo ninyo? Bakit indirect? Ang turo ni Propeta Moses at ni Jesus at ni Propeta Muhammad, absolute one God. Bakit ka ngayon nagtuturo ng Trinity sa turo ni Pablo? Dahil si Pablo ang propeta na dapat sundin ayon sa iyo. Pero sa malinaw, ayon sa aking stand, si Propeta Muhammad ang totoong sugo. Next question, Okay, please. next question. Next question, moderator, ang aking tanong, may talata ba dyan sa Biblia na nagtuturo si Pablo ng Trinity? Yun lang naman para maniwala ko na talagang tinuro nga. Baka ikaw lang naman sabi niyan. May talata ba na magbabasa natin para sinabi ni Pablo na ang Diyos may tatlong persona? Mayroon ba talaga? Wala. Meron na wala? Sagot, Brother Lee. Pa-counter mo ako, Sister Nad mo Okay, na. time pause tayo. 3 minutes and 8 seconds. So, ano yung objection, Brother Lee? Ang sagot ko kanina kung pay attention lang si Pastor, ito yung aking counter. Wala talaga kasi indirect. Dahil kung talagang mayroon at wala, dapat magkaroon siya ng isang turo na one God sa turo ni Moses at Jesus, hindi sa turo ni Pablo na Trinity. Okay, Sintido po mo? okay, nakuha na po, Pastor Cesar. Okay, so, okay, wait lang po. Time resume tayo, no? 3 minutes and 8 seconds. So, tanong. Nasabi mo kanina sa akin, ako ay nagtuturo ng gaya ng sinabi ni Pablo. Narinig mo ba ako na nagtuturo ng ganyan? Yes or no? Yes, yan nga ang turo mo born again kayo. Ang turo ninyo ay God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Hindi tatlong Diyos, kundi isa sa turo nga ni Pablo. Kung isa pala ang Diyos, anong pangalan niya hindi mo mabigay? Ba't hindi ka nagturo na lang ng one God? Huwag mo nang idagdag yung Ama at Anak dahil wala namang gaya ang Diyos para tawaging Ama. Hindi mo nga maibigay yung pangalan niya, magchismis ka pa. Okay, time is up. Time is up. Sige, okay lang. Next question. Next question. Ito yun. Binanggit mo dito ngayon yung iisang Diyos na sinampalatayanan o kinikilala ni Moises at ni Jesus. Tanong, yung bang Diyos na kinikilala ng Muslim, yun din ba yung Diyos ng ni Moises at saka ni Jesus? Yung inyong Diyos na isa, yun din ba yun? Hindi. Kasi nga may Quran na naglilinis ng dangang Biblia. Kasi si Jesus, hindi humigit kumulang sa sugo at propeta ng Diyos. Dahil sa Biblia, yung buhol-buhol, sa turo ni Pablong sinungaling, nagkakawindang kayo, hindi nyo malaman. Moderator, Okay, ang aking tanong okay, time pause. Okay, objection. Ang aking tanong, objection ko, ang aking tanong kasi ganito.
Yung Sige bang po. Diyos na kinikilala ni Moises at ni Jesus, yun din ba yung Diyos na kinikilala ng Muslim? Yes or no? Yun lang naman natin eh. Okay, nakuha na po, Brother Ali. Sasagot ka na po, Brother Pa-counter mo Ali. ako. Okay. Counter objection, Brother Ali. Yes, Yung counter objection. kinikilala, ang counter kasi na sinabi ko, that pipi attention lang siya. Kasi ang turo ni Propeta Muhammad, yun din naman turo ni Moses at Jesus. Kaya lang yung tinuturo ni Pastor ay turo ni Pablo, kaya nga hindi dapat paniwalaan si Pablo. Counter ko yan ha. Kaya sagutin ko ba yung tanong niya? Okay, Rephrase please. yes. Paki-rephrase uli yung tanong, Pastor, Et, kay et, Brother Ali. okay, itong tanong, maliwan. Ating dahan-dahanin. Ito. Yung Diyos na kinikilala ni Moises at ni Jesus na propeta ninyo, yun din ba yung Diyos ng Muslim na kinikilalang Diyos na isa? Yun ba yun? Yun din ba yun? Yes or no? Oh, yes or Yes, no, Brother Pastor. Ali? Yes, May Sister time to Nad. shoot. Sa Sige po. mga bakas. Diba? Ang turo ni Moses, Jesus, Muhammad, one God. Pero ang turo ni Pastor, Trinity. Okay, pag nagsamba si Jesus, nagdasal man ni Moses, nagpapatira pa, ganyan din kay Muhammad. Ganyan ang ginagawa ng Muslim. Ang Kristiyano, katulad ni Pastor, naligaw na, nagdidiskuhan na. So, iba talaga ang inyong tinuturo sa tinuturo naming mga totoo. Ang Diyos namin, Diyos din ni Okay, Moses. okay, next Yes. question. Next Next question. question. Ang Diyos ninyo ay Diyos din ni Moises, itong tanong. Okay. At Diyos din ni Jesus, itong tanong. Sinabi ni Jesus na ang Diyos ay Espiritu. Yung bang Diyos na ninyo na si Allah, Espiritu ba yan? Gaya ng Diyos ni Kristo na Espiritu, Diyos ba yan? Ganyan din? Espiritu na Diyos? Yes, kung sinasabi ninyo ang espiritu ay hindi nakikita, talagang yun po ang tunay na Diyos, hindi nakikita. Kaya lang dinadrive nyo na yung Diyos ay naging tao. Kaya nga taliwas kayo sa turo ni Jesus at ni Moses dahil sa turo ni Pablo. So hindi paniwalaan na propeta ang Pablo na to dahil taliwas ang turo niya sa turo ni Moses, Jesus at Muhammad. Mabuti may Quran nga naglilinaw sa atin sa turo ng mga Muslim na ang Next nag-iisang question. Diyos, wag mong Next tawagan Next ang question. Next question. Yung bang Diyos ninyo, nasabi ni Jesus, ang Diyos ay Espiritu, yung bang si Allah, Espiritu din na Diyos yan? Espiritu ang kanyang definisyon? Ano siya? Diyos o Espiritu o ano? Yes nga, ang kulit ah. Kaya nga sabi nyo na ang Diyos ay walang nakakakita. Kaya ngayon nga ang interpretasyon ng Muslim, ang Diyos walang nakakita. Okay ba? Kaya paniniwala namin kay Allah subhanahu wa ta'ala, walang kabahagi, walang kasama, walang kahawig. Pero yung Diyos ninyo sa tinuro ni Pablo na naging tao, kaya taliwas kayo sa katotohanan. Dahil kung si Jesus din lang Diyos nyo, dapat sinabi ni Jesus, ako yung Diyos. Huwag ka mag-chismis, Pastor. Okay ba? Next question. Okay, Number almost time na tayo, Pastor. 3, 2, 1, at Okay, time. okay, dyan po nagtatapos ang ating pagtatanong ng ating first speaker para sa rebuttal stand ng ating second speaker. So again, ayan, maraming salamat po sa lahat ng nag-share. At ngayon po ay dadako na po tayo sa ating final conclusion. So meron po tayong 7 minutes para sa ating final conclusion. So mauuna ka po dito, Brother Ali. So kung Yes. ready ka na, 5 minutes for final conclusion. Time start now. Thank you, Sister Nad. Si Sister Nad para po sa kaalaman ng mga iba pa kilala natin. Siya po ay kapanalig ni Brother Rasha. Katoliko po sila. Kaya mashallah, congratulations. At siya po ay naging moderatora natin from Dibcon Rules po. At maraming salamat din kay Pastor Baladad. Okay. Makikita natin sa ating conclusion mga kapatid at malino naman sa first and second tindigan kung sino ang paniwalaan na propeta o tunay na sugo. Walang iba kundi si Propeta Muhammad at malinaw sa ating mga criteria. Unang-una, ulitin ko, si Propeta Muhammad ay nababanggit na litra por litra siya ay sugo ng Diyos. 33:40 ng Quran. Pero sa Biblia nila, sa nagkakawindang na mga salin at books ng Biblia, hindi mo malaman kung yung binabasa ni pastor sa Biblia niya, doon sa kanyang stand kanina, kung yun din ba ang mabasa sa iba pang Biblia kasi nga ang Biblia ay edited. 73, naging 66 books, walang original na Biblia, walang propetang tumanggap, kaya ang outcome kakawindang po ang ating mga kakristyanon, kaya kung sino-sino na lamang propeta ang lumitaw. Sa katotohanan mga kapatid, ang propeta o sugo ay napakalaking papel niya sa relihiyon. Dahil ang mga propeta at sugo sila po yung mensahero ng Diyos. Sila po yung daan at katotohanan. Tingnan ninyo, ang ating propeta Muhammad ay hawig sa turo ng mga propetang nauna na kilala.
Ipinakilala ng Diyos ang kanyang mga propeta sa pangalang Abraham, Moses, David, Solomon, Jesus, Jonas, Muhammad. Diba? Iisa turo ng mga to. Pero yung propeta o sugo na pinakikilala ni Pastor ay taliwas ang turo. At ngayon, hindi na kontento sa pagsikta-sikta ng maraming sikta sa damukal ng mga denomination Christianity sa SDA particular, shout out kay Brother Toto mga Sabatista, babae po yung sugo nila, si Ellen G. White. Pero walang pangalan sa kanilang Biblia. Sa kabila, Eli Soriano, sa kabila, Charles Russell, kung sino man propeta o mga sikta nila, di ba? Sa iba-iba, hindi ko nababanggitin yung ibang mga pangalan. Alam niyo po na marami pong lumitaw na mga bulaang propeta, Christianity. Pero yung tunay na propeta, siya po ang propeta Muhammad peace be upon him dahil ang pangalan niya mababasa mismo sa kasulatan sa Quran. At napropesiya sa matinong bersikulo biblical katulad ng ating mga nabanggit kanina pa, Deuteronomy 18:18, kagaya ni Moses na propeta ay walang iba kundi si propeta Muhammad at hindi si Pablo. Isinisiksik ng ating katunggalin na si propeta Jesus daw yun. Bakit? Bakit si Pablo ititindig niya? Tama ba? Kaya ang atin mga kapatid, kung titignan ninyo yung ating tindigan, malinaw talaga. Outcome, marami pa nagmumuslim na mga kababayan nating Kristiyano pa lamang ng mga Pilipino. Ang realidad yan, okay? Kaya ang Propeta Muhammad, peace be upon him, yung turo niya, hindi nyo matatawaran. 40, 31, 32 ng Exodo, si Moses ay naghugas ng kamay ng paa bago nagsubsub sa lupa kung magdasal. Hindi ba tinuro ni Propeta Moses yan? Ni Propeta Muhammad na magwudo bago magpatira pa rin, sumubsob sa lupa. So magkaparehas nga talaga. Tinuro rin naman ni Jesus sa Bagong Testamento sa mga alagad, naghugas ng kamay ng paa ng mukha, at si Jesus nagpatira pa rin sa dasal, biblical, 26:39 na Matthew. In contrast dito, tingnan niyo turo ni Pastor, sa turo ni Pablo, windangers, kung tawagin nila, sulfoters, alam niyo ba yon? Kasi yung mga Kristiyano ngayon, wala na silang nasunod kay Jesus. Sa totoo lang, bakit? Solo flight interpretasyon. Solo flight windang. Diba? Kung sino magaling, yun na yung kanilang sinusunod. Kaya nga, ang papel ng propeta, nakatanggap siya ng revelasyon, ininterpret niya sa pamamagitan ng hadith. Okay ba? So, ang hadith, ito po yung interpretasyon ng Quran. At tinapsir ng mga pantas kaya around the globe Muslim nagkakaisa sa turo ni Propeta Muhammad. In contrast dito sa turo ni Pablo, kakawindang ang Kristiyano kasi walang tumanggap sa Biblia nila na propeta. Si Pablo ay isiningit lamang niya yung sarili niya nung wala na si Judas Iscariote. Kaya mabasa sa Biblia sa mga 4 na canonical gospel, Matthew, Lucas, Juan, Marcos, wala pong Pablo doon, realidad. Yan ang totoo mga kapatid. Kaya ang totoo rito ay outcome nagmumuslim po ang mga tao. Yun ang totoo. Nagmumuslim sila, ang dami-dami sa social media. Wala kayong makikita na nagkristyano na Muslim dahil nga ang totoo ay malalaman ang katalinuhan ng mga tao. Siyempre, ang gabay ng Diyos hindi sa katalinuhan natin kundi sa gabay ng Diyos. Maraming salamat Sister Nat sa aking oras. Okay, ayan. So, dyan po nagtatapos ang ating final conclusion ng ating second speaker. So, ngayon po ay dadako na po tayo sa ating final conclusion din ng ating first speaker na si Pastor Cesar Baladad. So, Pastor, kung ready ka na po, 5 Ready na. minutes. Time start now. Okay. Maliwanag na ating pong pinatunayan, bakit nasama dito si Jesus? Sapagkat si Jesus ang naghirang doon sa kaloob tungkol sa pagka-apostol, propeta. Ngayon, isisiksik niya dito si Muhammad. Hindi naman pala si Muhammad yung tinutukoy doon. Bakit wala siyang talata sa Biblia? Kung si Muhammad talaga okay. Kung si Muhammad tinutukoy doon na siya yung katuparan, dapat nasulat sa Biblia ang kanyang pangalan. Wala eh. Mabuti pa yung mga propeta ng mga Kristiyano nasa Quran. Samantalang kaya isa-isang propeta wala sa Biblia. Unfair naman siguro ang Diyos na kung talagang sinugo yan si Muhammad, isiningit dito yan. Hindi na kaya napatunayan kanina. Wala siyang talata na nagpapatunay na ang Deuteronomy 18:18, si Muhammad na yung katuparan, wala sa may lagay. Bakit? Siniksik niya eh. Wala sa panahon eh. Mabuti pa si Pablo, andun sa panahon. Bakit? Hinirang siya ng Panginoong Kristo. Ganito po ang talata natin mababasa. Sakit po ng, sabi na kanina, ang Biblia daw ay nagawin ng windang. Mali po ito. Sabi dito sa Biblia, sakit po ng Isaiah 34:16. Ito po nakalagay. Inyong siksikin ang aklat ng Panginoon
at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi nagkukulang. Walang pangangailangan na kasama sapagkat inutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Wala pong kasama. Ang Biblia talaga, ang kanyang sagot andyan sa Biblia. Hindi gaya ng Quran, kailangan pa ang tafsir, kailangan pa yung hadith. Wala. Ibig sabihin, yung Quran, hindi yan nagka-pundasyon talaga ng katotohanan. Bakit? Kailangan pa yung tafsir, kailangan pa yung mga hadith. Sa Biblia din na, kailangan. Bakit? Ang sabi dito, hindi na kailangan ng kapares. Hindi na kailangan. Andito na yung sagot lahat eh. Kaya, ang aking tindig dito, bakit si Pablo? Sapagkat si Pablo, ang sinugo ni Kristo upang mangaral sa Ebanghelyo. Si Muhammad, anong dala? Walang kaligtasan eh. Tinanong ko sa kanina, anong dala ni Muhammad? Walang dala-dala kundi yun lang magpatirapa, luhod-luhod, kasugas, wala yan. Ang Pablo, mayroon siyang kaligtasan. Bakit? Ito po yung utos ng Panginoon. Ating basahin sa aklat po ng unang Korinto, ito po yung dala-dala ng Pablo na may kaligtasan. Unang Korinto 15. Ito yung nanggagaling talaga kay Kristo na nagsugo sa kanya. Kaya nasama si Kristo sa usapan. Bakit? Siya ang nagtalaga kay Pablo. Kaya naniwala ako kay Pablo na siya talaga ang pagpapaniwalaan. Bakit? Nanggaling siya sa utos ni Kristo na kung saan po ang Ebanghelyo ay kanyang ipangaral sa mga tao. Ganito po nakalagay sa unang Korinto 15, 1 hanggang 3. Ganito po ang dala-dala niya na aral ni Pablo nga dapat natin paniwalaan sa ikalaligtas ng bawat sumampalataya. Ganito po, basahin natin ang Biblia sa inyong mga tahanan, mga nagtuturi, ito. Ngayon ipinatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na inyo'y aking pinapangaral na inyo namang tinanggap. Tinanggap pa, pinangaral ni Pablo, tinanggap. Nasa pamamagitan naman ito, ligtas kayo. May kaligtasan dito si Pablo. Kaya doon ako naniwala. Bakit? May kaligtasan ang aral ni Pablo. Kay Muhammad, walang kaligtasan eh. Bakit? Sapat na ba yung hugas-hugas? Tuwad-tuwad. Hindi yan eh. Bakit? Ang panalangin, kahit patayo, kahit anong posisyon, dininig ng Diyos yan. Bakit? Nung si Moises nanalangin sa tunda nakatayo, at siya dininig ng Diyos. Nakatayo eh. Si Moises eh. At siya nanalangin sa Diyos na nakatayo. Sa harap ng tulda. At siya dininig ng Diyos. Kaya hindi yung batay dito ng tuwad-tuwad. Ganyan-ganyan. Wala yan. Bakit? Ang sabi dito sa ating binasa, ang ikagaligtas yung Ebanghelyo, yung aral. Sapagkat yung panalangin, sabi ni Kristo, ang inyong mga panalangin ay mula sa nguso, hindi sa puso. Kundi yung inyong mga ginawang ritual, yung hugas-hugas, sa amin matibay eh. Utos ni Kristo bautismo, sa inyo wala. Yun pa lang, mali na kayo. Bakit? Ang sabi niyo, si Propeta Jesus inyong sinusunod, si Moises sinusunod. Bakit? Ang utos ni Jesus na bautismo, di niya sinusunod. Si Pablo sinusunod niya eh. Bakit? Si Pablo na bautismuhan ni Ananias. Kaya si Pablo, meron siyang tinatawag na assurance of salvation. Meron siyang daladalang assurance kaligtasan. Kaya sabi na dito sa kanyang sulat, sa pamamagitan naman nito, ligtas kayo kung mataga ninyong iingatan ang mga salita na ipinangaral ko sa inyo. Kaya ito talaga yung Ebanghelyo na aming tinanggap mula kay Pablo at ng mga apostol. Kaya si Muhammad walang daladalang aral na kaligtasan. Wala po. Wala ka nabasa kanina. Kaya yan ang patunay na hindi talaga dapat paniwalaan yan. Bakit? Walang daladalang assurance of salvation eh. Wala kang mapanghawakan eh. Si Pablo mayroon eh. Sabi niya, sa pamagitan nito, ligtas kayo kung mataga niyong iingatan. Kaya iningatan namin yung aral ni Pablo. Bakit? Mas matibay si Pablo. Bakit? Mayroon talaga siyang encounter sa Panginoon. Basa. Nakita ba niya ang Panginoon? Nakita. Baka sabihin mo, hindi mo tinanong sa akin kanina kung nakita. Nakita. Unang Korinto 15, 5:8. Ito po nakalagay. Sabi rito, at siya ay napakita kay Kephas at saka sa 12. Nauna muna yung 12. Pagkatapos ay napakita sa 500 kapatid. Okay, time is up. Okay. Okay, time is up. Ayan. So, dyan po nagtatapos yung ating final conclusion ng ating first speaker na si Pastor Cesar. So, maraming salamat po sa ating mga nag-share at syempre po lalo na po yung ating dalawang debatista. So, ngayon po ibibigyan kayo ng pagkakataon para po kayo ay magpasalamat or kung meron po kayong gustong i-plug ay pwede po kayong mag-plug po dito yung inyong mga YouTube channel, yung pong inyong mga gawain. Ayan. So, unahin po natin si Pastor Cesar ng 1 minute para sa pasalamat po. So, Maraming salamat. Okay. Yes po. Sige po. Maraming salamat po sa lahat po na nakikinig ngayon at maraming salamat po sa platform sa inyo pong Independent Debaters Commission na kung saan po ito po ay ginamit ng Panginoon para kahit paano nakapagpahayag tayo ng katotohanan. Kaya isang karangalan sa akin ngayon na akin pong pinatunayan talaga na tayo pong pasalamat sa Diyos sapagkat sa ganitong paraan
maiparating natin ang Ebanghelyo upang tayo maligtas. Kaya salamat po sa ating kausap si Ali, na bagamat siya galing siya sa tinatawag na Kristyanismo, kaya ako ngayon ay naninindigan at nagpasalamat sa Diyos na nanatili po ang ating pong pag-asa. Ang ating pong tema ngayon ay napakabuti po na kung saan po ating pong nalalaman kung sino po talaga ang ating paniwalaan. Kaya God bless you po sa lahat po na nagsusuri ngayon, sa mga nakikinig ngayon. Salamat po at kayo po ang magbahala na magbulay-bulay kung ano po ang inyong paniwalaan na may panghawakan natin na kaligtasan. Kaya God bless you po. Lalong-lalo na po sa nangangasiwa po sa platform na ito. Nawa, pagpalain kayo ng Panginoon at mabuhay kayo lahat. God bless you po. Okay, so maraming salamat po, Pastor. At thank you din po. At ngayon po, idadako na tayo sa ating si Brother Ali para sa kanyang 1 minute na sa mga gusto niya pong pasalamatan. So, Brother Ali. Thank you, Sister Nad. Unang-unang pinapasalamatan ko ay walang iba kundi ang Diyos na nag-iisa na ating sinasamba sa kadahilanan tayo nilikha. Pangalawa, nagpapasalamat at nagpupugay tayo kay Propeta Muhammad at sa lahat ng mga propetang totoo. Okay? Pangatlo, nagpapasalamat tayo sa DivCon, sa katauhan ni Sister Nad. Okay? Sa ating nangyaring debate ngayong gabi. At kay Pastor, siyempre, Pastor Cesar Baladad, maraming thank you sa presensya mo at sa lahat-lahat ng ating mga nag-comments, likes, nag-heart sa mga magkabilang ating live sa Brother Ali Javier page at saka sa page ni na Sister Nudge. Sa lahat po na nandito sa room, hindi ko na po kayo mapapangalanan. At pagpalaan po tayo, sino man ang naghahangad ng kaligtasan, sana kita-kits tayo doon sa kabilang buhay sa konsepto na iisa ang Diyos na ating sasambahin. Thank you, Sister Nad. Okay, ayan. Maraming salamat po. Thank you so much. At ganun din, nais ko po din pasalamatan yung ating mga naririto ngayon sa loob. At syempre po, para sa ating dalawang debatista na tunay na talagang maayos at payapa po yung ating ginawang debate ngayon sa gabing ito. At syempre yung atin pong mga nakikinig, ayan, mga kaluluwa na nakikinig po sa atin, ayan, pwede po kayong magdilay, magsuri para sa mga inilatag ng ating dalawang kapatid nito. So again, maraming salamat po. So kung meron po kayo gusto na magpahayag or magpa-sketch po ng debate dito, ayan, open po ang In Defense of the Truth. Maraming salamat po sa ating lahat and God bless us all. So sa Martes po, meron po ulit tayong magaganap na debate. Again, si Pastor Cesar Baladad naman po at ang isa po nating kapatid na si Brother Dante ng RCC. Abangan nyo po yan sa Martes, 7:30 p.m. ng gabi. Ano topic? Ano sila topic? Yung purgatory po. Okay, yung purgatory. Okay, so yan. Kapag Yes po. mayroong mga palista sa inyo po ba yung lalapitan? Ano po, Pastor? Palista na. Ay, ano, Brother Ali? Mga topic. Sister Nad, kung may mga topic. Palista ba sa iyo? O... Sa akin po, okay. Kasi ako yung nagla-live, ako na rin yung, kasi ang hirap pumanap po ng moderator, sa totoo lang po. So, pinag-aralan ko po. Kunin mo ako mag-moderator pagka, nabibitin ka sa oras. Okay? Pwede. Okay, sige. Thank you. Maraming salamat po. Maganda yan. Siya ang moderator sa Martes kasi, neutral yan kasi Muslim yan eh. Katuloy ko lamang ko. Maganda yan sa Javier. Maganda yan. Siya yan. Sige. Pwede po sa Martes. Ayan. Kasi neutral yan kasi Muslim yan eh. Kung available ka po, Brother Ali, sa Martes, 7:30 p.m. ng gabi, ayan. Message ka lang po sa akin dito sa na-drop ko pong account kung available ka po. Okay, so mas po yan sa akin kasi. Mo yung friend request, ha? Sige po. Okay. So again, thank you so much po sa ating dalawang maginoong debaters. At ayan, so again, meron po ulit tayong debate na magaganap at announcement din po na open po ang In Defense of the Truth para po sa pagpapahayag sa mga debate ay open po tayo sa lahat na ito para po sa atin lahat. Hindi na yung DivCon yan, iba na yung In Defense of the Truth ba yun? Ito po yung dito po kami yung ministry namin nila
Kasama po ng iba namin kasama, siyempre sa pangunguna po ni Brother Melchor. Ayan. So, ayan. Ibang So, ano rin yan, ibang platform, no? oo, sa In Defense of the Truth po ito. Ito yung aming Sige, pero thank you. lagi po kami nakatambay doon sa DevCon. Okay, So, thank you. yes, pang live, pang ministry lang po talaga itong Saan natin mapanood platform. yung nilagay mo sa YouTube ba o sa page na ano ba? Dito po sa Saan? page, meron po dito. Send ko sa iyo yung link, Brother Ali. Ay, oo, So, mas maganda pa send para mag-friend mapanood. request na lang ako sa iyo, then send ko sa iyo yung link para mapanood mo dito sa atin Oh, sa tama, In tama. Oh, Defense. ako rin para mapanood ng mga Yes, mo. yes po, Pastor. Basta ano po kayo, mag-like and follow para po yung notification every time Oo, na meron sana. kayong ay magno-notify po yun sa inyo. Ano? Para po Mm. mas okay siya. So, maraming salamat pong muli at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Thank you so much and God bless us all po. Salamat po. Salamat. God bless. Okay, 3, 2, 1, we're out.